Talaga bang yan ang pinakasalan ni Lucas? May anak yan, diba? Oo, balita ko nga 2 anak niyan eh. Oh gosh, talaga? Yeah, poor child. He's one of the bread and butter of JS. He should marry a reliable girl. Wala siyang makukuha sa pagpapakasal sa mahirap at diskrasyadong babae. Eh baka nga gold digger pa yan. Oh gosh, ang kapal naman niya kung ganun. Kung ano-anong negatibong bagay ang maririnig sa reception. Maraming mga dumating na bisita, lalo na mga investors ng JS Group. Nakangiti ang karamihan pero halatang pinaplastic lang ng mga bisita. Hindi maiwasang may hindi magandang bagay na mapag-usapan ang iilan. Lalo pat hindi naman itinago ng mag-asawa ang tungkol sa estado ng buhay at relasyon nila. Lalo na ang tungkol sa pagkakaroon ni Rona ng anak bago magpakasal kay Lucas. Pinipilit ni Rona na tanggapin ang mga masasakit na salita pero hindi niya maitatanggi na nasasaktan pa rin siya. Binalingan ni Rona ang asawa niya. Nasa unahan ng lalaki at nakikipagngitian sa mga bisita nila. Balak sana siyang ipakilala nito sa iba pang investors, ngunit nagreklamo siyang hirap na siya sa heels niya kung kaya't pinili nitong solong kausapin ang ibang bisita. Ayaw niya rin naman na iwan na mag-isa si Lucas doon. Kailangan niyang samahan ng lalaki kahit pa ilang beses na nitong sinabing magpahinga na siya. Imbes na pakinggan ang mga may edad na babae sa kabilang mesa na nagchichismisan tungkol daw sa pagiging disgrasyada niya, ay pinili niya na lang na ituon ng pansin sa asawa niyang masayang nakikipag-usap sa unahan. Hindi naman nila ako kilala, ani niya sa sarili. Hindi deserve ng mga ito ang paliwanag niya tungkol sa sitwasyon nila. Hindi deserve ng mga ito ang atensyon niya. Ang kailangan niya lang gawin ay maging positibo sa mga oras na yon. At saka kailangan niyang suportahan si Lucas dahil sa mga oras na yon, kailangan na kailangan siya ni Lucas. Are you okay? Dapat umakyat ka na at nagpapahinga, honey. Ani Lucas matapos itong patakan ng masuyong halik ang kanyang noo. Ngumiti lang siya sa lalaki. Ayos lang ako, hihintayin kita. Sabay na tayong magpahinga. That's why I left early. Aalis na tayo. Anito. Nag-aalalang tumingala siya. Pero hindi ka pa tapos. Mas importante ka. Hindi naman pwedeng paghintayin ko ang bride ko. Putol ni Lucas at hinawi ang hibla ng buhok sa may tenga niya. Napangiti siya nang marinig iyon mula sa lalaki. Sa loob-loob niya, kinikilig siya. Eh sino bang hindi? Kung biglang babanat ng ganito ang gwapo niyang asawa sa kanya. Ilang saglit ay sabay silang umalis sa venue. Ganon pa rin, sila ulit ang laman ng usapan ng mga nandoon. Mula noong dumating sila sa reception hanggang sa makaalis sila, hindi na nagtataka si Rona. Balak na lang mag-Paris ni Lucas kinabukasan. Kaya lang, makakapaghintay pa bang honeymoon kung pareho silang sabik ng lalaki? Mabilis na hinubad ni Lucas ang kanyang gown habang hindi pinuputol ang kanilang halikan. Puno ng init at pagkasabik sa mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Nasa pinto pa lang sila ng penthouse ay siniil na siya nito na nag-aalab ng mga halik. Kung hindi niya pinilit ang lalaki na umakyat, ay baka sasalan nila yung ginawa. Lucas, tila lasing na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Huminto ito saglit sa paghahalik sa kanya at pinagmasdan ang kanyang mukha. Ilang saglit ay sumilay ang matamis na ngiti sa labi ng lalaki. Ngiti na may halong pagmamahal. God, you're so gorgeous. Puri nito habang nakatitig sa mga mata niya. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi niya. Hindi niya alam kung kailan mapapagod ang asawa na purihin siya. Parati na lang nitong pinapakabog ang puso niya sa tuwing sasabihin siya nito ng ganon. Salamat. Aniya kalaunan at hindi napigilan ng luha sa mga mata. Nagulat ang asawa. Shh! What happened? Are you okay? Tumango siya habang hinahayaan na pahiran nito ang luha sa pisngi niya. Habang bakas naman ang pag-aalala ang mga mata nito habang ginagawa iyon. Ayos lang. Masaya ako. Kasi kahit may mga anak na ako, pinakasalan mo pa rin ako. Kahit na hindi ako nakatulong sa... Mabilis itong itinapat ang hintuturo sa labi niya upang hindi niya na matapos ang kanyang sasabihin. Don't say that, please, honey.
Mapagmahal, mabait at responsable kang asawa at ina. For me, you're perfect. Don't mind them. Hindi lang nila nakita ang mga bagay na nakita ko sa'yo. Hinawi nito ang kanyang buhok sa may tenga at nagsimulang bumaba ang mukha nito upang patakan siya ng halik sa labi hanggang sa lumalim ang halik na yon at natagpuan nila ang sarili sa kama. Pareho nilang pinagsaluhan ng mainit na tagpo. Animoy nakalutang siya sa alapaap habang nakapikit at hinayaan ng lalaki sa gusto nito. Buong-buo niyang ibibigay kay Lucas ang lahat dahil deserve nito iyon. Dahil iyon na lang ang natatanging regalong alam niyang pwede niyang ibigay kapalit ng pagmamahal at maluwag na pangtanggap nito sa kanya. Mahal na mahal niya ang lalaki, kaya pakiramdam niya, malaking kasalanan ng pagkaitan nito sa mga nais ito. Sa huli, natagpuan nila ang sariling parehong walang saplot, habang yakap-yakap ang isa't isa. Samantala, mas nauna namang nagising si Lucas kinabukasan. Nakangiti ang lalaki habang pinagmamasdan ng asawa. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay asawa niya na ang babaeng ito. Habang pinagmamasdan niya si Rona ay hindi niya napigilang hindi mapangiti. Mahal na mahal niya ang babae kung kaya't napupuno ng saya ang puso niya habang pinagmamasdan nitong nasa tabi niya sa umagang yon. I love you. Bulong niya sa tenga nito. Hindi ito nagising at mahimbing pa rin ang tulog. Kinalabit niya ang ilong ng asawa. Napangiti siya. Napagtanto niyang ang cute pala nito kapag natutulog. Dahan-dahan siyang kumilos upang hindi niya ito magising. Balak niyang ipagluto ito at dalhan na lang ng pagkain sa higaan nila. Tsak niyang napagod niya ito kagabi. Sumilay naman ang malokong ngiti sa labi niya nang maalala ang nangyari kagabi. Kailangan niyang magpigil. Sa Paris ang honeymoon nila at hindi dito. Kailangan niya magpigil, baka hindi pa man sila nakakarating ng Paris, ay buntis na agad ito. Nang tuluyan na siyang makaalis sa kama, ay inayos niya ang kumot ng babae. Nag-aalala siyang baka malamigan ito. Kaya lang nang iangat niya ang kumot, ay natigilan siya sa nakita nito sa kobre kumot. Animoy binuhusan siya ng malamig na tubig nang mapagtanto kung ano ang nasa kobre kumot. Dugo iyon. Tulala na napabaling siya kay Rona. Lumakas ang kabog ng puso niya na mapagtanto ang sitwasyon. Rona is a virgin. How come? Kung may anak na ito. Bumakas ang lito sa mga mata niya. Ano ba talagang tinatago ng babae? Hiyaw ng kanyang isipan. Tahimik na tumitipa sa laptop si Lucas. Kakatapos niya lang sa meeting niya with one of his investors. Imbes na isa sa mga consultant ng kumpanya ang dapat magpunta sa meeting, ay napilitan siyang siputin na lang ang isang iyon dahil abala ang lahat. Abala rin naman siya at hindi lang iyon ang meeting na dadaluhan niya. May iba pa pagkatapos niyon kaya isinabay niya na lang. Hinilot niya ang sentido niya matapos niyang ibaba ang kanyang laptop. Ilang saglit ay tumingin siya sa labas. Hanggang sa naagaw ang atensyon niya sa dalawang batang nasa around 6 years old. Tahimik na nakaupo sa gutter sa labas ng restaurant ang dalawa. Hindi naglulumikot ang dalawang batang iyon sa labas na nagkataong magkamukhang magkamukha pa. Hula niya ay kambal ang dalawang bata. Kita niya ang paglunok ng mga to habang nakatingin sa mga customers ng restaurant na kumakain sa loob. Nagtagis ang bagang niya. Nasaan na nga ba mga magulang ng mga batang to at talagang pinabayaan ng mga yon ang dalawang batang ito rito? Mukhang gutom na gutom pa nga ang dalawa. Tinaas niya ang kamay. Lumapit kaagad ang waiter at ibinigay sa kanya ang menu ng mga ito. Give me 2 of these, then 2 of these. Aniya sa waiter. Tinuro niya ang mga pagkain at tsak na magugustuhan ng dalawang bata. Sinamahan niya na rin ng dessert ang in-order niya. Iniligpit niya ang laptop niya tapos ay lumabas dala ang in-order niya. Direktang lumapit siya sa dalawang bata. Pansin ni Lucas ang pagkabigla ng dalawang bata dahil sa paglapit niya. Pero agad niyang iniabot sa mga ito ang binili niya. Chicken yan, kunin niyo na. Aniya sa dalawang bata. Nagkatinginan mo na ang dalawa bago bumaling ulit sa kanya. Tsaka tiningnan ulit ng mga to ang hawak niyang supot ng chicken. Sige na. Binili ko yan sa restaurant. Aniya sabay turo sa restaurant.
Nakakasiguro akong safe yan kainin. Medyo alangan pa ang dalawa bago tanggapin ang binigay niya. Salamat po rito, sambit ng dalawa. Ngumiti siya tsaka pinagmasdan ito. Kaya lang natigilan siya nang mapansin na may pamilyar na bagay siyang napapansin sa dalawang bata. Animoy may kamukha ang mga ito at ang taong yon ay kilalang kilala niya. Nasaan ba ang mga magulang ninyo? Bakit andito kayo? Usisa niya sa mga ito. Puno pa ang bibig ng isa na magsalita. Abala po ang mama namin, nagtatabaho siya sa restaurant na yan. Tinuro ng bata ang restaurant na pinanggalingan niya. Saglit siyang bumaling sa restaurant bago binalik ang tingin sa mga bata. Bakit andito kayo sa labas? Hinihintay niyo ba ang mama ninyo? Aniya ulit. Tumango ang dalawa. Uuwi na kasi siya ngayon, sinusundo namin siya. Napangiti siya sa sunod na sinabi ng mga bata. Bata pa ang mga ito, ngunit tila pinatanda ang mga ito ng kahirapan. Hinubog ng sitwasyon ng mga ito ang mga mura nitong kaisipan. Kaya hindi mo aakalaing bata pa lang ang kausap niya. Kung ganon, wag na wag kayong aalis dito hanggang sa dumating ang mama ninyo. Wag din kayong basta-bastang nakikipag-usap sa mga lumalapit sa inyo. Ingat kayo pa uwi. Aniya sa dalawa at ginulo ang mga buhok nito. Hanggang sa napagdesisyonan niya nang umalis. Sa kabilang banda, mga bandang 4 naman, nakalabas si Rona mula sa restaurant. Nagulat siya nang makitang kumakain ng manok ang dalawa niyang anak. Saan galing yan? Salubong niya sa mga bata. Kaagad na binaba ng mga bata ang manok na hawak at napayuko. Sa isang mama po na customer dyan sa restaurant, mama. Mukha naman pong mabait ang... Diba ilang beses ko nang sinabi sa inyo na wag kayong makikipag-usap sa hindi nyo kilala. At mas lalong wag na wag kayong tumanggap ng kahit na anong pagkain sa kanila. Maliban na lang kung mula sa akin. Paano kung pagtripan kayo? Paano kung may lason yan? Iritadong pangaral niya sa dalawa. Pero galing po sa restaurant yung manok, mama. Ani naman ang isa. Kahit na. Basta sinabi kong bawal, bawal. Huwag niyo akong susuwayin. Mas lalo lang siyang nainis. Napayuho na lang ulit ang mga bata. Opo, mama. Pinagmasdan niya ang dalawa. Kaagad siyang na-guilty sa nasabi niya. Hindi niya naman intensyong saktan ng damdamin ng mga bata. Nag-aalala lang talaga siya. Ayaw niyang mapahamak ang mga ito dahil syempre, importante sa kanya ang mga ito at mahal na mahal niya. Tara na, umuwi na tayo. Gusto niyo ba ng ice cream ngayon? Offer niya sa dalawa. Kita niya ang pagliwanag ng mga mata ng mga ito. Halatang nagustuhan ang sinabi niya. Opo, mama. Halos sabay-sabay pa nasabi ng dalawa. Kaya sabay na silang umalis. Inakbayan niya ang mga bata habang patungo sila sa tindahan na nagbebenta ng ice cream. Habang pareho na silang nakahiga na tatlo, ay pinagmasdan niya ang dalawang bata. Sobrang himbing ng tulog ng dalawa. Halatang nabusog ang mga ito sa kinain kaya sa huli, siya na lamang mag-isa ang kumain. Dati ay muntik nang mapahamak ang kambal niya. Muntik nang makidnap ang mga bata noong minsan na ring maghintay sa labas ng restaurant ang mga ito. Sinabihan niyang huwag nang maghintay sa kanyang mga ito, pero matigas ang ulo ng dalawa at gustong sundin siya sa restaurant sa tuwing uwian. Madalas kasi siyang may dalang chicken na paborito ng kambal, kaya't excited ang dalawa na sunduin siya. Hindi niya rin masisisi ang dalawa, dahil minsan lang sila kung makakain ng masarap na pagkain. Katulad ng nakita ni Lucas sa mga bata, ay ganun din ulit ang naging tagpo ng mga bata sa labas ng restaurant. Naghihintay muli ang mga bata habang panay ang tingin sa mga taong kumakain lamang sa loob. Gustong-gustong kumain ng mga bata kaya bago siya tumayo ay nag-order ulit siya katulad ng ibinigay niya sa mga bata nung huling nagkausap sila. Mga bata, heto, inyo na. Aniya sa dalawa at nag-abot ng isang supot ng chicken. Ngunit imbes na masayang tanggapin ng mga bata ang bigay niya, ay agad na umiling ang dalawang bata. Sabi ng mama namin, wag daw kami tumanggap ng pagkain na mula daw sa hindi namin kakilala. Natigilan siya nang mapagtantong. Minsan niya rin sinabi sa mga bata na wag basta-bastang makipag-usap sa mga hindi nito kalala. Gayong pati siya ay hindi rin naman siya kilala ng dalawang bata.
Kaya napangiti siya kalaunan at tumango-tango. Tama ang ginagawa ng mga bata. Sumusunod lang mga ito sa utos ng ina. Salamat po sa binigay niyo sa amin noong una. Alam po namin na mabait po kayong tao. Kaya lang po, hindi po namin pwedeng suwayin si mama. Ayaw po namin na mapagalitan at ayaw rin po namin na magalit ang mama namin. Ni isa na nanatiling nakayuko. Halatang hiya sa mukha ng bata. Tumango-tango siya, tsaka ngumiti kalaunan. Naiintindihan ko. Mabuti't sinusunod ninyo ang mama ninyo para din sa kaligtasan ninyo iyon. Napangiti ang dalawa. Akmang magpapaalam na siya sa mga ito nang biglang may nagsalita. Ikaw ba yung lalaking nagbibigay ng kung ano-ano sa mga anak ko? Isang cute na babaeng hindi katangkaran ng sumalubong kay Lucas. Bahagya siyang nagulat nung bumungad dito sa kanya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Dalawa na ang anak nito ngunit aakalain mong dalaga pa ito. Hindi ka namin kilala at mas lalong hindi ka kilala ng mga anak ko. Hindi ka namin kaano-ano. Kaya bakit mo nilalapitan ng mga anak ko? Matapang na tanong ng babae sa kanya. Kalaunan ay ngumiti siya sa babae. Oh, I'm sorry. Wala akong masamang intensyon. Nakita ko lang na mukhang nagugutom ang mga bata noong nakaraan kaya binigyan ko sila ng pagkain. Hindi ko ginugutom ang mga anak ko. Nagsisikap ako para sa kanila. Kaya ano sinasabi mong gutom sila? Iritadong buwelta ng babae. Ngumiti siya at napakamot sa noo. Hindi ko naman sinabing ginugutom mo sila. What I mean is, hindi ko ginugutom ang anak ko. Maayos kong inaalagaan ang mga anak ko. Putol ng babae at tinitigan siya gamit ang galit na tingin. Wala kang alam sa amin. Napalunok siya. Hindi niya naman intensyon na insultuhin ng babae. Sadyang iba lang ang pagkakaintindi nito sa sinabi niya. What the hell? Isang babaeng biglang sumulpot sa likuran na nagsalita. Si Kathy, ang kababata niya. How dare you raise your voice at him? Ni Kathy at akmang susugurin ng babae. Sino ka ba? Matapang naman na sambit ng babae. Kath, stop it. It's just a misunderstanding. Awat niya sa babae. No, naabutan kong sinisinghalan ka ng isang to. Tinuro ni Kath ang babae. Tapos ay tinignan ni Kath ang uniform ng babae. Oh, and you're working in our restaurant. Ni Kath na may pangangat pa ng kilay. Just let this go, Kath. Please, let's go. Niya sa babae. Kaya lang ay nagpumigla si Kathy. No, she need to learn her lesson. Pagkatapos ay padabog na pumasok si Kath sa loob ng restaurant. Wala na siyang nagawa kundi ang mapasapo sa noo. Nang balingan niya ang babae ay bakas ang gulat at pagkalito sa mga mata nito. Ilang saglit lang ay bumalik si Kathy na kasama ang mga manager ng restaurant. Actually, regular siya sa restaurant na yon dahil pag-aari ng pamilya ni Kathy ang restaurant. Friend ng ama niya ang ama ng dalaga kung kaya't maging sila ni Kathy ay malapit din. Rona? Ni manager na kunotang noo. Yumuko ang babae nagngangalang Rona. Yes, this one. I want you to fire her. Ayoko na makitang pagmumukha niya rito. Biglang nagsalita ulit si Kathy. Gulat na binalingan niya ang babae. Kath, that's too much. May anak ang babae at mukha ito lang ang mag-isang kumakayod. Kapag nawalan ito ng trabaho, ay wala na rin kakainin ng mga bata. No, I won't let this slide. Masyado ka lang mabait, Lucas. Minsan nababastos ka na. Hindi ko palalampasin ng isang to. Matapang na sambit ni Kath. Napanganga si Rona at binalingan ng manager. Sir? Tanggal ka na, Rona. Ni manager, sabay buntong hininga. Pero po... Akmang lalapit si Rona sa manager para sana makiusap pa, pero humarang na si Kath. Shut up! At maghanap ka na ng bagong trabaho dahil tanggal ka na ngayon. Ni Kath at ngumisi. Iyan ang kabayaran sa kabastusan mo. Hindi niyo ho naiintindihan. Maiyak-iyak na sambit ni Rona. Kath, don't do this. Kawawa naman yung tao. May mga anak siya, see? Pagkumbinsi pa ni Lucas kay Kath.
Hindi niya na alam kung papaano mag-explain kay Kathy upang maliwanagan ng isipan at wag nang ituloy ang pagtanggal sa kawawang staff. I care about you, Lucas. Minsan kailangan din nating turuan ng leksyon ng mga tulad niya. Hindi lang siyang naghihirap sa mundo. Marami pa dyan. So don't worry. Ani Kathy sabay kindat at ngisi. Malungkot at umiyak si Rona nang iwan na laruan ng babae kasama ang mga bata. Dahil sa nangyari at guilt ay halos hindi makatulog si Lucas sa kakaisip. Mas lalo lang naghirap ang mag-ina na iyon dahil sa kanya. Dahil sa mga iniisip ay pinili na lang ni Lucas na maupo sa may terasa at lumagok ng alak. Sa trabaho ay may malasakit siya sa mga empleyado niya. Iniisip niya parate ang kapakanan ng mga ito. Kaya ngayong alam niyang siya ang dahilan kung bakit nawala ng trabaho ang babaeng yon, ay hindi siya matahimik. Parati siyang binabagabag ng konsensya niya, lalo pat may mga anak ang babae. Kathy, please hire that lady again. She need that job. Like I said, may mga anak yung tao at mukhang siya lang mag-isang nagtataguyod sa mga bata. Aniya kay Kathy nang magkita na naman sila isang umaga sa opisina dahil bumisita ito. Gosh, Lucas, you always talk about her. At least mag-hi ka man lang sa akin bago mo ako kulutin tungkol sa babaeng yun, ano? Iritadong umupo si Kathy sa couch. Of course, ako kayang dahilan kaya mo siya tinanggal. Ani ang nakakunot ang noo. It's not because of you. Huwag mong isipin na ikaw ang dahilan. Dahil yan sa kabastusan niya, kaya siya tinanggal. I don't want some rude staff in our resto. Kasiraan yan sa negosyo namin. At saka, hindi siya malaking kawalan, ano? Kukumpas-kumpas si Kathy sa ere habang nagsasalita. Well, at least give her a chance. Giit niya. No, hindi uso sa akin ang second chance. Alam mo, imbis na pag-usapan natin ng ingratang yon, mas mabuti pang mag-dinner tayo mamaya. You and me? Or samahan mo ako sa mall? I want to buy new shoes and bags. Suwestyon ni Kathy sabay ngisi. Napabuntong hininga na lamang siya. Mukhang hindi niya na mapapakiusapan ng babae. Kung kaya't wala na siyang choice at pinatawag niya ang secretary sa office niya matapos makaalis si Kath. Need ba natin ng additional staff sa kumpanya ngayon? Tanong niya rito. As of now po, wala pa po. Baka matagal-tagal pa po tayo mabakante. Ang galing niyo kasing boss sir eh. Mabait kayo sa amin kaya walang gustong umalis. Natatawa pa na wika ng secretary niya. Natawa na lang siya sa pagbibiro ng kanyang secretary. Kalaunan ay napabuntong hininga na naman siya. Kung ganon, hindi niya mabibigyan ng trabaho ang kawawang babaeng yon sa kumpanya niya. Nang makauwi siya ay may pumasok na ideya. Agad niyang pinatawag ang mayordoma sa mansyon niya. May nakuha na bang tauhan para sa bago kong penthouse? Aniya. Umiling ang matanda. Wala pa po. Hindi pa po tumatawag ang agency para sa bagong tauhan na pwedeng i-assign doon, sir. Napatangutang siya. Kung ganon, ay ayos na ayos at mukhang matatahimik na ang kanyang konsensya. Magtawag ka ng isa sa tauhan natin sa baba. Paakitin mo rito. Aniya sa mayordoma. Dumating naman kaagad ang tauhan niya. Habang naghihintay siya sa pag-akyat ng tauhan, ay natawagan niya na kaagad ang isa rin sa IT niya upang kumalap ng impormasyon sa babaeng nagngangalang Rona na dating staff ng restaurant ni Kathy. Mabilis namang naipasa sa kanyang information ng babae at saktong-saktong pagdating ng isa niya pang tauhan. Ang babaeng to, aniya sa tauhan matapos iharap nito ang laptop at whole profile ni Rona Ahenios. Hanapin mo ang babaeng to. Gawin mo ang lahat upang mag-apply siya bilang caretaker ng penthouse ko. Address, buong pangalan, at ang iba pang detalye na makakatulong sa paghahanap sa babae ay ibinigay niya sa tauhan niya. Ilang saglit pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niyang sinagot ang tawag lalo na nang makita ang ama niya pala ang nasa kabilang linya. Iho? May himig na tuwa sa boses ng kanyang ama nang sagutin niya. Yes, Dad. How are you? I'm good. I'm getting old, so heto. Parati na lang akong nakakulong dito sa mansyon dito sa probinsya. Nakakalungkot dito.
Sana bigyan mo na ako ng apo at nang matuwa naman ako. Parinig naman ng kanyang ama. Natawa na lamang siya at napailing. Parati na lang itong ganito kapag nagkakausap sila. Bakit ka tumatawa riyan? Ano ba nakakatawa sa paghingi ng apo? Malapit ka nang mag-30, iho. Hindi ka bumabata kaya't hanggat kaya pa, bumuo ka na ng pamilya. Hindi mo naman pwedeng pakasalan yung trabaho mo. Naiinis na ang kanyang ama sa kabilang linya. Darating din tayo dyan, Dad. Hindi pa ngayon. I'm still not mentally ready to settle down. Alam mo naman ang trabaho. Kakatrabaho mo, baka balang araw matulad ka sa uncle mong tumanda ng binata. Kita mo, wala siyang mapag-iwanan ng pera niya. Kaya ang ending, dinonate niya sa orphanage. Putol ng daddy niya. Napabuntong hininga siya. Sa tuwing pag-aasawa ang napag-uusapan nila, ay parating nadadamay ang tungkol sa manamayapa niyang uncle. Katulad niya, workaholic din. Duda niya ay iyon ang dahilan kung bakit inuobligan na siya ng ama na mag-asawa. Natatakot itong sa huli ay mamaalam din siya na mag-isa katulad ng uncle niya. Ano bang magagawa niya? Sa ngayon, hindi pa sumagi sa isipan niya ang pag-aasawa. Wala pang babaeng pumukaw sa kanyang interes. At isa pa'y ine-enjoy niya ang buhay binata. Hindi naman siya nagmamadali. Don't worry, Dad. Balang araw makakahanap din ako ng babaeng magpapatibok sa pihikan kong puso. Natatawa niyang wika sa ama. Ko, wag mo kong paandaran ng pihik-pihikan mo na yan. Ang sabihin mo, tamad kang maghanap ng babae. Kulang na lang pakasalan mo yung opisina mo eh. Iritado ang boses ng kanyang ama. Natawa na lamang siya sa mga sumunod na topic ng ama. Natapos ang tawag na puro tungkol sa kasal at pag-aasawa ang topic nila. Tiyak niyang kapag nakabuntis siya ang ama niya ang unang matutuwa. Baka nga pikutin pa siya agad. Kaya nga kung maaari, behave lang muna siya. Mahirap na. 3 araw lamang pinalampas at nakatanggap siya ng balita mula sa tauhan niya. Sir, nahanap ko na po si Miss Rona Ahenios. Balita ko, naghahanap na siya ng trabaho. Ani ng tauhan niya. I-grab mo ang opportunity para makalapit sa kanya. Ikaw nang bahalang maghanap ng paraan. Siguraduhin mong mag-a-apply siya sa akin. Utos niya rito. Parte ito sa plano hanggang sa ang babae na mismo ang lumapit sa kanya. Gagawin niya ang lahat upang mabura lang ang guilt na nararamdaman niya. At saka, maliban doon, ay may isa pang bagay kung bakit gustong-gusto niyang makatulong sa mag-iina. Dahil sa mga batang yon. Naaalala niya sa mga bata ang kanyang matalik na kaibigan. Iyong mga mata ng mga bata, kapareho sa mga mata ng matalik niyang kaibigan. Nilingon niya ang picture frame ng 2 batang magkaakbay at nakangiti. Anthony, paosasambit niya sa kawalan. Balik ka po agad, Mama, wika ni Kit, ang pinakatahimik at pinakaseryoso sa kambal. Oo nga, Mama, balik ka kaagad tapos dala ka ng ice cream, ha? Sigunda naman ni Ken, ang mas madaldal at masayahin na kambal. Sakitin kasi si Kit, hindi tulad ni Ken na bibo at healthy. Ingat na ingat siya sa dalawa, ngunit mas triple ang ingat niya kay Kit dahil mahirap na kapag nagkasakit ito, lalo pat hirap na hirap sila sa pera. Huwag kayo mag-alala, bibili ni Mama ang ice cream na gusto ninyo. Basta ba huwag magkulit dito, ha? Huwag lumabas at manatili lang sa loob. May TV naman, manood na lang kayo. Niya sa dalawa. Binalingan niya ang kapitbahay nilang madalas niyang pag-iwanan sa mga bata sa ting aalis siya. Nay Esther, kayo na pong bahala sa kanila. Babalik din kaagad ako. Niya sa babae. Ay oo, huwag ka masyadong magpagabi dahil alam mo namang may pasok din ako. Nito naman na panay pindot sa hawak nitong phone. Tumango siya at ngumiti sa babae. Maghahanap siya ng trabaho ngayon. 1 linggo na siyang nakatambay at kapag nagpatuloy, abaw ko'y wala na silang kainin sa susunod na araw. Halos 1 linggo na rin siyang naghahanap ng mapagtatrabahuhan na hindi gaanong malayo sa tinitirhan niya. Kailangan niya kasing i-check parati ang mga bata, lalo pa at masama rin ang ugali ni Esther. May pagkamaldita rin iyon at baka kung ano pang gawin sa mga bata kapag hindi nakapagtimpi.
Nagtungo siya sa isang tindahan ng mga isda. Wala kaming bakante ngayon naunahan ka nung kapatid ng kasamahan namin nung nakaraan. Dapat maaga-aga kang nag-apply. Ani ng tindera ng isda. Trabahante lang din ito roon. Pang-apat ang tindahan na iyon na nilapitan niya. Ang nakakalungkot, ang lahat ng iyon ay tinanggihan siya. Pero hindi siya sumuko at lumapit pa sa isa pang karinderya. Maliit ang karinderya pero abala dahil malapit ito sa school. May dishwasher na kami. Hindi na rin namin kailangan ng isa pang tagabantay. Kaya na kasi namin ng asawa ko. Ani ng may edad na babae na siya namang may-ari ng karinderya na yon. Ganun po ba? Ani at nagbitiw ng pilit ng ngiti. Sa ibang karinderya, subukan mo, baka may bakante sa kanila. Wika ng babae. Iyon din ang balak niya kaya't hindi na nito need na sabihin sa kanya. Balak niya talagang suyurin lahat ng mga iskinita, makahanap lang ng trabaho. Kung bakit ba kasi natanggal pa siya sa restaurant na yon, sa lahat ng napasukan niya ay iyon ang mas malaking pasahod. Nasayangan talaga siya. Naghahanap ka ng trabaho? Napalingon siya sa lalaki na nakaupo sa kabilang side ng mesa. Kumakain ito roon. Bahagya siyang humarap sa lalaki at kaagad na napukaw ang kanyang interes nang itanong nito ayon. Opo, bakit niyo po na itanong? Niya na may pagtataka sa mga mata. Wala lang. Yung amo ko kasi naghahanap ng caretaker sa bago niyang penthouse. Walang maipadalang tauhan ng agency para sa trabahong yon. Kaya baka lang interesado ka at nang ikaw na lang ang kunin ng... Sige, ako na lang. Kaagad niyang sang-ayon. Kahit na hindi pa tapos ito sa pagsasalita. Alanganin namang tumango ito. Kahit ang lalaki hindi inaasahang mapapayag siya kaagad ng ganoong kadali. Desperado na siyang makahanap kaagad ng trabaho. Kaya kahit pa-scam ay papatulan niya sa pagkadesperado niya. Kaya nga panayang dasal niya na sana, wag naman sana siyang maka-encounter ng mga manloloko. Sa kabilang banda, tumawag muli kay Lucas ang kanyang tauhan. Sir, kasama ko na po si Miss Rona ngayon. Nasa sala siya ngayon. Kailan po siya magsisimula sa trabaho? Tanong nito. Good, thank you. Sabihin mong bukas ay pwede na siyang magsimula. Ani at akmang ibaba ang phone nang may maalala. Oh, by the way. Po? Anito sa kabila. Pakitanong kung may anak na ba siya? Tapos kapag sumagot ng oo, sabihin mo pwede niyang dalhin ang mga anak niya dyan. Pahabol niya. Naaalala niya dati nung hintayin ito ng mga bata sa labas ng restaurant. Maging ang mga bata ay ayaw mahiwalay sa kanilang ina. Kaya gusto niyang isama nito ang mga bata kahit sa trabaho nito. Tsaka alam niyang magiging payapang isipan ng babae kapag kasama nito ang mga anak. Malaking tulong na rin yon. Malaking pasasalamat ni Rona na makauwi siya. Bitbit niya ang pinakamagandang balita. Maliban sa may trabaho na siya, ay pwede niya na rin dalhin ang kanyang anak sa trabaho. Sa wakas, ay hindi niya na kailangang iwan ng mga bata kay Esther. Tsaka, ang isa pa sa nakakamangha ay sobrang laki ng bahay na yon. Ayon sa nalaman niya, pangatlong penthouse raw iyon ang may-ari. Hindi niya alam kung gaano kayaman ang kanyang amo para ma-afford nitong magpagawa ng 3 penthouse. Tsaka maliban sa sobrang yaman ng may-ari, ay mukhang sobrang bait pa. Sino ba naman kasi ang amo na papayag na dalhin mo ang anak mo sa trabaho? At tsaka ang mas malala, ay ito pa mismo raw ang nag-offer. Feeling niya tuloy, bawing-bawi siya sa mga malas na nangyari sa kanya nitong mga nagdaang araw. Wow! Ice cream! Bulalas ni Ken pagka-uwi niya. Samantalang nakangiti lang napapalapit si Kit sa kanila. Masaya nilang pinagsaluhan ng lechon kasama ang dala niyang ice cream. Parang gusto niyo magdiwang dahil sa wakas may trabaho na siya ulit. Kain lang ng kain ha? Tsaka maaga kayong gumising bukas. Aniya sa mga bata. Nagtaka naman na napalingon sa kanya mga bata. Bakit po? Ani Ken. Kasi sasama kayo sa bagong trabaho ni Mama. Yung mabait na amo ko, pumayag kasi siyang isama ko kayo sa trabaho bukas. Balita niya habang nakangiti. Namilog ang mga mata ng mga bata.
Nasanay kasi ang mga itong naghihintay lamang sa labas ng pinagtatrabahuhan niya dahil hindi pwedeng pumasok ang mga bata sa loob. Ngayon niya lang makakasama talaga sa trabaho ang mga bata. At mas panatag na siya ngayon dahil doon. Tsak niyang makakapag-focus talaga siya nito sa trabaho dahil wala na siyang ibang inaalala. Dahan-dahan ha, huwag masyadong makulit, madapa pa kayo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rona sa sala ng bahay matapos dumaan ang kambal doon at maghabulan patungo sa garden sa likod. Isang linggo na rin ang nagdaan mula nung magsimula siyang magtrabaho sa bahay na yon na parang ang laki ng pinagbago. Mas naging magaan ang buhay nila sa araw-araw. Libre ang pagkain ninyo ng mga bata. Ang bilin lang ni Sir ay panatilihin ang kalinisan sa bahay. Priority mo raw ang trabaho mo rito. Ani ng tauhan ng kanyang amo. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi niya pa nakikita ang amo nila. Gustong-gusto niya itong harapin upang makausap at makapagpasalamat man lamang. Malaking bagay ang mga naitutulong nito sa kanila ng mga bata. Tumigil na kayo. Buti pa maligo na kayo. Kanina pa kayo naglalaro. Malapit nang magtanghali o matutulog na kayo. Aniya sa mga bata na makabalik na naman ito sa sala. Hoy, tigil na raw tayo. Saway ni Kit sa kapatid. Makulit pa rin si Ken kahit sinitanan niya kanina. Pero nung si Kit na ang nagsalita ay tumigil na rin ang kapatid. Ayaw na rin kasi makipaghabulan ni Kit. Ligo na tayo? Una ako. Ani ni Ken sabay takbo at patungo sa likod. May shower kasi sa likod ng pool. Iyon ang madalas gamitin ng mga bata kapag gusto nilang maligo, ang mga ito. Solo ang shower na yon doon dahil karamihan sa mga shower ay nasa mga silid sa taas. Libre nilang nagagamit ang ibang mga gamit sa bahay pero kahit kailan ay hindi niya pinayagan na gamitin ng kambal niya ang pool. Kalabisan na kung pati pool ay gamitin pa nila. Ayaw niyang umupuso. Tama nang tinanggap sila roon at nagkaroon siya ng magandang trabaho. Mga bandang 1 p.m. nang biglang tumawag sa kanya ang tauhan ng kanyang amo. Papunta raw si Sir John ngayon, i-check niya raw ang bahay. Nito sa kabilang linya. Napalunok naman siya nang marinig iyon. Aaminin niyang medyo kabado siya sa nalaman. First time niyang makita ang amo niya kung ganon. Magkakaroon na rin siya ng pagkakataong magpasalamat sa taong yon. Ready na ang bahay, kakatapos ko lang na maglinis. Balita niya rito. Maya-maya pa ay may pumaradang sasakyan sa labas. Kaagad siyang tumayo upang magtungo roon at nang masalubong niya ang amo na matagal niya nang gustong makilala, nakangiti siyang dali-dali na nagbukas ng gate. Good after. Nabitin ang salita sa bibig niya nang makita ang taong nasa harapan niya. Natulala siya at hindi kaagad nakakilos. Hi, ikaw na ba ang bagong caretaker? Nito na nakangiti. Ilang segundo ang dumaan bago niya nagawang tumango. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking ito. Ito yung dahilan kung bakit siya nantanggal noon sa restaurant. Tapos heto at nasa harapan niya ang lalaki. At hindi na lang ito random na lalaki kundi mismong amo niya na. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa mga oras na to. Hindi niya alam kung magugulat ba siya o mahihiya. Long time no see. Naaalala mo pa ba ako? Nito na nakangiti. Napalunok siya bago nakapagsalita. Ikaw yung... Hindi niya magawang tapusin ang sasabihin. Sakala niya unti-unting naramdaman ang inis sa puso niya. Mo'y sinasadya ng pagkakataon na sa lalaking ito siya magtatrabaho. Ulit, napalunok siya nang biglang lumakas ang kabog ng puso niya. Parang gusto niyang maglaho sa harapan nito ngayon. Nice to meet you. Kasama mo ba ang mga anak mo? Patuloy pa nito. Nasa silid dito sa baba. Natutulog. Niya na medyo nahihiya pa. Naisip niya mas maganda siguro kung hindi niya na muna pinatulog ang mga bata. Baka isipin ng lalaki niya. Ginawa na nilang bahay ang bahay na to. Teka lang ho, gigisingin ko sila. Niya at akmang aalis para sana puntahan ng mga bata. No need, miss. Nito sabay pigil sa braso niya. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa braso niya. Napansin nito kaya kaagad itong bumitiw roon.
Oh, sorry. I mean, wag mo na silang gisingin. Hayaan mo na sila. Nito tsaka ngumiti. Tumangu-tangu siya. Nagpaalam itong maglilibot-libot dahil ngayon pa lang pala nito matche-check ang bahay matapos itong maitayo. Nagpatuloy siya sa paglilinis sa sala hanggang sa natapos siya at magtutungo na sana sa kinaroroonan ng mga bata. Kaya lang napatigil siya nang makita ang lalaki na nakatayo sa may pinto ng silid. Nakatingin ito sa mga bata. Napatitig siya sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit niya naisip na masamang tao ito nang lapitan nito ang mga bata noon. Kaya mukha namang matino pala ito. Mukhang wala naman tong intensyong masama sa mga anak niya. Natigilan siya nang makita ang mga ngiti sa labi nito. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit parang natutuwa ito ngayon. Ilang saglit bago nito napansin ang kanyang presensya. Nandyan ka pala. Opo. Kaagad siyang nagbawi ng tingin. Check ko lang sana sila. Tumangu-tangu ito. Kumain na ba kayo? Dahan-dahan siyang tumango. Opo, kanina pa. I brought a chicken. Naalala kong paborito nila yon. Nasa kotse lang, naiwan ko. Nito. Napanganga siya. Hindi niya inakalang alam na nito ang paborito niya ng mga bata. Paano nito nalaman? Saan kaya nito nalaman? Hanggang sa naisip niyang baka sinabi ng kambal sa lalaki. Nang magising ang mga bata ay inaasahan niya na ang gulat sa mga mata ng mga ito. At ang gulat na iyon ay napalitan ng tuwa. Lalo na si Ken na kaagad na dumalo sa hapag nang makita ang fried chicken. Sabay na tayo. Yaya nito sa kanya. Ngunit nang may maalala ay bumalik ulit ito sa kanya. Hindi pa pala ako nakakapagpapakilala. Hi, I'm Lucas Wangko. Nag-abot ito ng kamay sa kanya. Kaya dali-dali niyang inabot ang kamay nito. Rona? Ngumiti ito matapos yung sumagot. At humigpit ang hawak nito sa kamay bago siya nagsalita. Gusto ko rin makilala ang mga anak mo. Ipakilala mo rin sila sa akin, Rona. Nito at nanatili pa rin ang ngiti sa labi. Nilingon niya ang mga anak niya na nasa hapag na. Hinihintay ng mga ito ang pagdalo nila sa mesa. Ngumiti si Lucas sa mga bata. Mabilis na gumanti si Ken ng ngiti sa lalaki habang mahiya naman sa paraan ng pagngiti ni Kit. Biglang tumunog ang doorbell. Napatigil si Rona sa ginagawa ng marinig yon. Bago niya pa nagawang tumayo ay mabilis na tumayo si Ken. At ang tahimik at mahiyain na si Kit ay himalang kaagad na sumunod kay Ken. Si Tito Lucas! Masayang bulalas ang dalawang bata, hindi pa man nabubuksan ang gate. Isang buwan na ang nakalipas nung unang beses na nagpunta si Lucas sa bahay na iyon. Matapos iyon ay sunod-sunod na ang pagpunta ni Lucas sa bahay. Mga bandang 5 darating ang lalaki sa bahay at masiglang sasalubungin naman ito ng mga bata. Hintayin niyo ako ng 5, ihahatid ko kayo ng mga bata sa inyo. Minsang sabi pa ni Lucas sa kanya. Kung kaya't heto, naghihintay sila sa lalaki. 4 ang dapat nilang alis sa bahay. Kaya lang dahil sa offer nito ay madalas 7 na silang nakakauwi. Pumayag na rin siya. Dahil maliban sa nakakatipid sila sa pamasahe, ay napapansin niyang gustong-gusto rin ng mga bata na makasama at makita si Lucas. Tito Lucas, ako naman! Boses iyon ni Ken sa sala. Namilog ang mga mata niya nang makitang karga-karga nito sa balikat si Kit na panay pa ang tawa. Itinaas ni Lucas ang dalawang braso at sabay na lumambitin ang dalawang bata roon at sabay na nagtawanan ng tatlo. Nag-aalala siyang lumapit sa mga ito. Ken, Kit, pagod si Sir. Huwag niyo muna siyang guluhin. Saway niya sa mga bata. Tumigil ang dalawang bata at nagkatinginan sila ni Lucas. Napalunok siya at tumikim kalaunan. Dahil sa ginagawa ng lalaki, pakiramdam niya para silang buong pamilya. Nababaliw na yata siya para isiping para siyang asawa na naghihintay sa pag-uwi nito mula sa trabaho. Ilang beses niya nang pinalis ang ilusyon na iyon sa isipan niya. Kaya lang, hindi niya maiwasang isipin ang ganon sa tuwing umuwi ng ganito ang lalaki. Hayaan mo na, ani Lucas na nakangiti sa kanya. Napatulala siya at ilang saglit lang ay napatitig sa lalaki.
Hanggang sa naramdaman niya ang pag-init ng pisngi niya. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin at kabado na itinuon ang mga mata sa kung saan. Kumain na po tayo? Ani at kaagad na nauna sa kusina. Hindi pa rin maalis ang kaba sa puso niya kahit noong pareho na silang dumulog sa hapag. Napalunok siya at inabalan na ang sarili sa pag-aasikaso sa mga bata. Gusto niyang alisin ang estrangherong pakiramdam sa kaibuturan niya. Eat, Rona. Ani Lucas sabay lapag ng kaldereta sa plato niya. Natigilan siya at napatingin kay Lucas. You should eat too. Patuloy pa nito. Dali-dali siyang tumango. Inabala niya ang sarili sa pag-aasikaso sa mga bata upang maalis niya sa isipan ng lalaki hanggang sa nakaligtaan niya ang dapat niya na rin palang asikasuhin ang sarili. Nahihiyang kumain na rin siya at dali-dali nang kumuha ng kanin bago pagawin yun ni Lucas para sa kanya. Caretaker siya ng bahay at ang dapat nilang sanang ginagawa ay maglinis at panatilihin ang kaayusan ng bahay. Ngunit dahil doon na rin siya pinapakain ni Lucas ang agahan, tanghalian at hapunan, ay kailangan niyang magluto upang mabayaran ang pagpapakain nito sa kanila. Ganun lang dapat ang iisipin niya. Utang na loob lang ang dahilan kaya niya inaasikaso si Lucas. Wala nang ibang mali siya. Kaya gusto niyang sapakin ng sarili sa mga oras na yon. Bakit naman siya nagbablush? At bakit iniisip niyang may iba pang kahulugan ng lahat ng ginagawa ng lalaki? Mabait lang naman talaga si Lucas. Siya lang itong unprofessional na binibigyan ng mali siya ang lahat ng bagay na nangyayari sa bahay na yon. Inihatid sila ni Lucas mga bandang 7. Masayang nagsipagbabaan ang mga bata at naiwan siya sa front seat. Akmang bababa na siya nang biglang nagsalita ang lalaki. Thank you for the dinner. Natigilan siya at animoy nakikipagkarerahan na naman ang puso niya sa lakas ng kabog. Simpleng thank you lang naman sana yon. Wala po yon. Mas malaki ho ang naitulong ninyo sa amin. Ako po ang dapat na magpasalamat. Tugon niya. Ngumiti si Lucas na siya namang dahilan upang mas lalong magwala ang puso niya. Sige po, aalis na ako. Niya at kaagad na bumaba. Tumatambol pa rin ang puso niya kahit noong makababa na siya. Noong gabing yon ay hindi siya makatulog. Parating sumusulpot sa isipan niya ang mga nakangiting mukha ni Lucas sa tuwing pipikit siya. Kalaunan ay napabuntong hininga na lamang siya at mas piniling bumaba na lamang para idaan na lang sa pagkakape ang iniisip. Morning! Nagulat si Rona nang makitang nasa bahay si Lucas. Ang mas dumagdag sa gulat niya ay ang makitang may bandage ang palad ng binata. Anong nangyari? Niya na may pag-aalala sa mga mata. Don't mind it, it's just a scratch. Nito na akmang itatago pa ang kamay. Lalo pat nandyan ang mga bata. Panigurado na mag-aalala rin ang mga ito. Hello po, Tito Lucas! Sabay pambati ng dalawa. Nakangiti naman na kinawayan ni Lucas ang dalawa. Binalingan niya rin ang dalawang bata. Doon muna kayo sa silid. Utos niya sa dalawang bata upang hindi na magkulit sa sala at baka makabasag pa. Tapos ay sumunod na ang dalawa. At kaagad niyang hinila si Lucas patungo sa may pool tapos ay kinuha ang first aid kit. Namilog ang mga mata niya nang makita ang malaking hiwa sa palad nito. Naiinis siya nang maalalang sinabi nitong gasgas lang yon. Gayong malaki at malalim naman palang sugat na yon. Binigyan niya ng iritadong tingin si Lucas. Maliit daw. Niya sa naiinis na tono. Medyo nagulat si Lucas dahil sa ekspresyon niya. Kaya lang napangiti lang din si Lucas kalaunan. Nilagyan niya ng ointment ang sugat ng lalaki at inayos niya rin ng bandage sa palad nito. Ngayon ay mas maayos na iyon kumpara sa bandage na to kanina. Thanks, ani Lucas na hindi pa rin maalis ang titig sa kanya. Tumango siya at nag-iwas ang tingin. Walang anuman. Sana tumawag ka kanina. Nagamot ko mo lang sana agad yung sugat mo. Itinoon niya ang mga mata sa first aid toolkit para maiwasan ang mga tingin ni Lucas. Pero nagamot mo na. Thank you. Nito na nakangiti. Natigilan siya at napatitig dito. Tama naman ito, nagamot niya na nga.
Pero bakit parang kinakabahan pa rin? Dahil lang nakita niyang nasaktan ito ay kinabahan na kaagad siya. Pakiramdam niya ay parang may hindi tama. Kaagad niyang kinuha ang first aid kit at akmang tatayo pero hinawakan siya ni Lucas ang kanyang braso. Hindi sinasadyang bumalik siya sa pagkakaupo at huli na nang mamalayan niyang inangkin nito ang kanyang labi. Ilang saglit siyang natulala habang ramdam ang init na hatid ng halik nito. Ilang saglit siyang tila nalasing sa labi nito. Nang humiwalay ito ay nakatitig na ito sa kanya. Tila nagungusap ang mga mata nito habang nakaditig sa kanya. Napakurap-kurap siya at kaagad na tumayo upang umalis. Wala sa sariling pumasok siya sa loob at isinaole ang first aid kit. Hindi na katulad ng normal na araw ang lahat sa pagitan nila ni Rona at Lucas. Ang mga tinginan nila ay tila parati nang may kahulugan. Ilang araw na ginugulo ng halik na iyon ang utak ni Rona. Naguguluhan siya sa tuwing magtatagpo ang mga mata nila ng lalaki. Hindi nito klenaro ang bagay na yon. Ano bang meron sila? Ano ba siya para kay Lucas? Isa lang ang mga iyon sa daang-daang tanong na sumasalimbay sa isipan ni Rona. Kaya lang, hindi inaasahan ni Rona na isang tawag lang ang sisira sa mga ilusyon niya. Naiwan ni Lucas ang phone nito sa lounge ng pool. Off ng lalaki kung kaya't nanatili ito sa bahay nung mga oras na yon. Sinilip ni Rona ang phone screen dahil kanina pa yon paulit-ulit na tumutunog, ngunit tila hindi naririnig ni Lucas. Kung kaya't kinuha niya at tigilan nang makita ang pangalang nakatatak sa screen. Kathy, at may pusong emoji na nakalagay. Kahit nagugulahan at medyo pumangit ang timpla sa nakita sa phone, ay ibinigay pa rin niya iyon kay Lucas. Tahimik niyang inabot sa lalaki iyon na nagmula sa taas. Nagtungo ito sa sala at doon nakipag-usap. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Eunice Tesado, Roselyn Casinillo, at Mercedes Flores from New York, USA. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Yeah, did you eat? Saan? Maybe later pupunta ako. Sige, hintayin mo lang ako. Natigilan siya sa sunod ng mga narinig. Animoy may invisible na punyal na tumarak sa puso niya. Napalunok siya at pakiramdam niya ay umiinit ang sulok ng mata niya. Aalis si Lucas. Sasamahan nito ang Kathy na yon na kumain. Ano ba nito si Kathy? Nung unang nagkita sila ay kasama rin ito si Kathy. Tapos ngayon, makakasama na naman ito ni Lucas. Kung ano-anong bagay nang pumasok sa isipan niya. Kumuyom ang kamao niya nang mapagtanto niyang naiinis siya. Bakit naman siya maiinis? Anong rason para maramdaman niya yon? Sa kabilang banday, umiyak si Kathy nang abutan ni Lucas sa resto. Nag-away na naman kami ni Dad. Gusto niya ako magpakasal sa anak ng kaibigan niya. Sabi ko naman hindi pa ako ready. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa kanyang ayoko pa? Tapos ay umatungal si Kathy. Pinakalma niya ito at nag-order na lang ng paborito nitong cheesecake. Baka sakaling tumigil na ito sa pag-iyak. Parang kapatid na ang turing niya kay Kathy. Sabay silang lumaki ni Kathy. Siya ang nagmisulang kuya nito. Madalas itong mabuli noon at siyang tagapagtanggol. Hanggang sa mas napalapit ang babae sa kanya at siyang parating sumbungan nito lalo na kapag tungkol sa ama nitong inuobliga itong magpakasal. Hanggang ngayon ay sa kanya pa rin lumalapit si Kathy. Kailangan mo na ba talagang umuwi? Work na naman ba? May himig na pagtatampo sa boses ni Kath nang magpaalam na siya. 7 na rin ang gabi. Kailangan niya nang umuwi.
Sa mga oras na yon ay si Rona ang kaagad niyang naalala. Tsak niyang naghihintay na sa kanyang babae at ang mga bata. Simula nung magsimula silang kumain ng sabay kasama ang mga bata ay parang gusto niya ng ulit-ulitin. Hanggang sa nakasanayan niya na. Nakakapanibago pero ganado siyang kumain ngayon nakasama ang tatlo sa bahay. Yes, may aasikasuhin pa ako. Niya sa babae. Nalungkot naman si Kath. Alam niyang gusto nitong makasama pa siya at gusto pa nitong makipag-usap. Kaagad siyang sumakay sa kotse niya at pinasibad ang sasakyan. Mabilis siyang umibis ang sasakyan nang makarating siya sa bahay. Kaya lang, isang senaryong hindi niya inaasahan ang inabutan niya. Katahimikan ang bumungad sa kanya. Nasasanay na siyang si Ken ang unang magbubukas ng pinto. Nasasanay siyang si Rona ang makikita niya sa sala na nakatayo at sasawayin ng mga bata. Nasasanay na siya sa presensya ng mga ito. Kaagad siyang kumilos upang tingnan ang buong bahay. Paulit-ulit niyang tinawag ang mga pangalan ng mga ito. Pero walang sumagot. Talagang umalis na ang mag-iina. Iniwan siya ng mga ito. Napahawak siya sa dibdib nang maramdaman ng sakit doon. Pakiramdam niya may kulang. Pakiramdam niya may hindi tama. Simula nung halikan niya si Rona ay parang mas lumala ang nararamdaman niyang ganito. Kapag nakikita niya si Rona na inaasikaso siya ay parang lumulutang siya sa ere. Parang gusto niya na lang na umupo para asikasuhin ito. Ang sarap lang sa pakiramdam na dahil para hindi niya kayang pigilan ang lihim na magangiti. Kaya lang ngayong wala na ang babae, parang ang laki ng ipinagbago. Parang kay lamig at dilim ng kinaroroonan niya ngayon. Nagtungo siya sa kusina at nakita ang tinakpan na pagkain doon. Nagluto si Rona para sa hapunan niya. Kaya lang, wala nang tatlo doon kaya't mag-isa siyang kakain nun. Sinarado niya ulit. Parang nawalan siya ng gana bigla. Ilang saglit ay kinuha niya ang phone niya sa bulsa. Hinanap niya ang number ng sekretary niya. Sir? Ani ng sekretary niya sa kabilang linya. Hindi ako papasok bukas. Si Dustin munang bahala sa mga meetings. May importanteng bagay lang akong dapat asikasuhin. Ani niya sa babae. Sige po, tatawagan ko na po si Sir Dustin. Ani to. Si Dustin ang cousin niya na madalas mag-handle ng kumpanya kapag may importanteng bagay siyang gagawin. Naalala niya ang mukha ni Rona. Iyon ang importante na asikasuhin niya bukas. Kumuyom ang kamuan ni Rona nang bigla na lang siyang sinalubong ni Lucas sa may sala para sabihing sa office nito ibibigay ang kanyang sahod. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang paraan ng pagbibigay nito ng sahod sa kanya. Duda niya rin ay dahil ilang beses niya nang ginawa na maunang umuwi kasama ng mga bata. Mula nung tawagin ito ni Kathy at nakipagkita ito sa babae, ay napagdesisyonan niyang wag nang maghintay kay Lucas. Dapat noon pa niya yun iginawa. Dapat noon pa noong wala pa siyang nararamdaman kay Lucas. Aaminin niyang may nararamdaman na nga siya sa lalaki. Kaya lang alam niya namang mali iyon. Amo niya ito. May kayang pamilya nito at binata. Kabaligtaran ng sa kanya. Ang alam nito ay may mga anak na siya. At isa pa ay isang kahig isang tuka ang buhay nila. Wala siyang maipagmamalaki sa lalaki. Kaya tama lang na ihinto niyang ilusyon na iyon. Sa drama lang posible ang ganoong pag-ibig at hindi iyon mangyayari sa tunay na buhay. Sa isip niya, siguro hinalikan siya ni Lucas dahil nadala lang ito sa sitwasyon. Siguro kasi obvious na ang pagkakagusto niya rito kaya sinakyan nito ang kaibangan niya. Napalunok siya at huminga ng malalim nang marating niya ang malaking pinto ng office nito sa bahay na yun. Ilang saglit ay nagdesisyon na siyang kumatok. Come in, ani Lucas mula sa loob. Huminga ulit siya ng malalim bago pumasok. Nasa may office desk si Lucas na nakatayo. Nakasuot ito ng white shirt na nakadihis ang tela sa magkabilang braso. Bahagyang bukas ang ilang botones sa may dibdib. Naka-trousers ito at nakapamulsang nakasandal sa office desk. Matangkad ito, pero mas nadipin na iyon dahil sa suot. Wala itong hawak na envelope. Wala sa kamay nito ang sahod niya. Kaya napakunot ang noon niya. What's wrong, Rona? Natigilan siya nang marinig iyon kay Lucas.
Napatitig siya rito. Ngunit alam niya ang dahilan kung ba't gano'n ang tanong nito. Anong sinasabi mo? Aniya sa malamig na tono. Kahit alam niya kung ano ang dahilan ay nagmaang-maangan siya. You know what I mean, Rona? Dahil ba hinalikan kita? Direkta ang wika nito. Napalunok siya at hindi na magawang tingnan ng mga mata si Lucas. Kumubog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa mga oras na yon na pagtanto niyang dapat niya nang iwasan ang topic na yon. Pinapunta mo ako rito dahil sabi mo ibibigay mo ang sahod ko. Kaya nandito na ako ngayon, Sir Lucas. Pinagdiinan niyang pagbanggit ng Sir Lucas upang ipamukha rito na professional siya at puro trabaho lang ang pinunta niya rito. Umangat ang sulok ng labi nito na animoy nanunuya. No? Let's talk about our personal problem here, Rona. Kumuyom ang kamaon niya sa inis. Talagang hindi pa aawat ang lalaking to. Now tell me, bakit hindi mo na ako hinihintay? Bakit nauuna na kayong umuwi na hindi nagsasabi sa akin? Patuloy nito habang hindi inaalis ang titig sa mga mata niya. Magpapaalam kami sa iyo sa susunod, pero hindi na kami maghihintay. Sa pagkakaalam ko, 4 ng hapon ang out ko kaya may karapatan kaming umalis oras na tapos ng trabaho ko. Hindi naman kasama sa kasunduan na hintayin ka namin, Sir Lucas. May tapang sa mga mata niya habang sinasabi iyon. Imbes na ines ang makita niya, ay mukhang natutuwa pa ang lalaki sa asta niya. Yeah, right. So kailangan ko umuwi ng maaga sa susunod. Or maybe dito na lang ako mag-opisina. Pwede ko namang ipasend sa secretary ko ang mga trabaho ko sa opisina. Right? Anito at bumalatay ang malokong ngisi sa labi. Napalunok siya at mas lalong umahon ng inis sa puso niya. Pakiramdam niya iniinis siya lalo ng lalaking ito. Gawin niyo ang gusto ninyo. Aniya sa malamig na boses. Ilang saglit lang ay may dinukot na kung ano mula sa bulsa si Lucas. Napatingin siya roon at nalaman na iyon ang sahod niya. Nakahinga siya ng maluwag. Ibig sabihin ay makakaalis na rin siya sa opisinang iyon. Take it, anito. Kaya lang ay napakunot ang noon niya nang biglang umisi si Lucas. Parang may kakaiba sa ngisi nito. Parang may gagawin nito ang hindi niya magugustuhan. Tumikim siya at nagbitiw ng malalim na paghinga. Kinakabahan siya pero kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Sa isip-isip niya, makuha niya lang ang sahod niya ay aalis kaagad siya sa opisina at buong araw niyang hindi papansinin ang lalaking to. Humakbang siya palapit at akmang aabutin ng sobre nang biglang itinaas ni Lucas ang sobre at kinabig nito ang bewang niya. Yumuko ito upang maabot ang labi niya at hindi na siya nakagalaw nang angkinin nito iyon. Namilog ang mga mata niya at hindi na nakagalaw. Animoy tumigil ang buong paligid sa pagkakataong iyon. Narinig niya ang napakalakas na pagkabog ng puso niya. Kung hindi pa ito bumitiw, ay baka nalugmok na siya. Nangihina ang tuhod niya nang matapos ang halik. Nagtama ang mga mata nila. Namumungay ang mga mata nito na animoy nalalasing habang nakatitig sa buong mukha niya. I don't know what's happening. Pero sa tuwing nanlalamig ka, nasasaktan ako. Sa tuwing umuwi ako, gusto ko nandito ka. Gusto ko makita ka lagi. So maybe tama lang na dito na ako mag-opisina para makita ka talagi. Namamaos ang boses nito nang sabihin niyon. Natulala siya. Parang nananaginip lang siya nang marinig iyon. Hampasin mo na lang ako. Hindi yung binabaliwala mo ako. Kissing you like this is wrong. Pero ayoko mag-sorry. I want to do this. I want to kiss you. Really. Kahit ako hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Nito sa nahihirapang boses. Ilang saglit bago siya nakapagsalita. Kasi sa totoo lang, hindi niya rin inaasahan ito. May girlfriend ka na. Huwag mo siyang lokohin. Itong ginagawa mo, hindi to maganda. Aniya tila maluha-luha pa nang sabihin iyon.
Akma siyang aalis nang bigla na lang siyang hawakan nito sa braso. Napangsinghap siya nang yakapin siya nito mula sa likod. Dahil pa napansin mong gusto rin kita kaya pinaglalaruan mo ko ngayon? Masaya bang mapaglaruan ako, ha? Namamangka ka sa dalawang ilog, ano ka ba? Iritado niyang kinalas ang braso nito sa bewang niya. Kaya lang nang tingnan niya ang lalaki, nagtataka siya nang makita ang kislap sa mga mata nito. What did you say? Nito sa masiglang boses. Ano yun, yung namamangka sa dalawang ilog? No, the first one. Nito at nakangiti na. Mas lalo siyang nainis sa naging reaksyon nito. Mo'y proud pa na manloloko ito. You said gusto mo ko. Nito at mas lalong lumaki ang ngisi. Napalunok siya at nag-iwas ang tingin. Aalis na ako. Natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya. Gaano mo ako kagusto? Yung tipong gusto na kaya mong pakasalan? Bumakas ang pag-asa sa mga mata nito. Natulala siya. Gusto niyang magalit pero naguguluhan siya sa nagiging reaksyon nito. Hindi niya rin napansin na sa galit niya ay nabanggit niyang gusto niya nga ito. Alanganin naman na tumango siya dahil, oo, minsan na rin naisip niyang gusto niyang maging asawa ang lalaking ito, kaya lang ay alam niya namang imposible iyon. Kaya lang, ang imposibleng bagay na iyon ay biglang nabura nang may dinukot itong singsing sa bulsa nito at mabilis na naisuot sa daliri niya. Naggulat siya at hindi kaagad nag-sink in sa isipan niya ang ginawa nito. Then marry me, Rona. Nito na may malawak na ngiti sa labi. What the hell are you doing, Lucas? Bumugad sa kanya ang boses ni Kathy kinaumagahan. Tsak niyang umabot na sa babae ang balitang papakasalan niya si Rona. Aaminin niyang masyado siyang mabilis, ngunit iyon na ang pinakamabilis na desisyon na hindi niya pinagsisisihan. Dahil sa mga oras na yon, ay siguradong sigurado siya sa nararamdaman niya. Mahal talaga niya ang babae. Kaya lang, nag-aalala siya sa mararamdaman ni Rona. Alam niyang may maririnig itong hindi magandang bagay mula sa iba. Sana nga hindi na lang nila pinaalam sa iba ang bagay na yon. Sana, ginawa na lang muna nilang pribado iyon. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo para pakasalan ng babaeng may anak na? Patuloy ni Kathy. Kath? May pagbabanta sa tono niya nang banggitin ang pangalan nito. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Rona. Natahimik ang babae sa kabilang linya. Ilang saglit pa bago ito nagsalita ulit. Come on, Lucas. Siya yung babaeng nambastos sa'yo nun sa restaurant. Kaya how come na biglang pakakasalan mo siya? Nagbitiw ito ng alanganing tawa. I love her, Kath. I love her. That's why. Aniya sa madamdaming boses. Parang gusto niyang tanungin ang mga tao sa paligid. Bakit ba hirap ang karamihan sa pag-intindi ng nararamdaman niya para kay Rona? Bakit ba hindi maintindihan ng mga ito na mahal niya ang babae? Bakit ba para sa iba ay mas imposible pang pakasalan si Rona kaysa ang makapunta sa ibang planeta? Deserve ni Rona ang pagmamahal niya. Hindi niya ma-imagine na hindi siya ang lalaking magmamahal dito. Come on, look, please clear your... Hindi niya na pinatapos ang pagsasalita ni Kathy. Ngayon niya lang binabaan ng tawag ang babae. Ngayon lang din siya nainis kay Kathy. Naiinis siya na hindi niya tumatanggap ang desisyon niya. Ilang saglit pa ay biglang nag-ring ulit ang phone niya. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Son, can we talk? Nito. Okay, Dad. Niya at napabuntong hininga. Alam niya na kung saan sila magkikita ng ama, kaya hindi na kailangang itanong pa ang location. Sumakay siya sa kotse at nagpahatid sa paboritong coffee shop ng kanyang ama. Nang makarating siya ay kaagad niyang nakita ito sa madalas nitong pwesto. Pabalik din kaagad ito sa probinsya. Nawili ito sa buhay na roon kaya halos ayaw niya nitong magpunta sa syudad. Kumunot ang noon nito pagkaupo niya. Where is she? Ani ng ama. Minabuti namin na hindi na muna lumabas ang magkasama. Ayoko mas lalong lumala ang issue. Pagdadahilan niya.
Ayaw niyang masaktan ng babae sa mga sinasabi ng iba, kaya minabuti niyang sa penthouse na muna siya manatiling babae habang sa kabilang bahay naman siya. At saka, baka hindi na siya makapagpigil. Kailangan niyang dumistansya habang hindi pa sila kasal. Gusto niyang irespeto ang privacy ng babae. Umismid ang kanyang ama. Akala ko pa man din makikita ko na siya. Sabi may 2 siyang anak. Minsan naman isama mo sila sa mansyon sa probinsya. Pwede rin na doon na sila mag-aral at... Dad, hindi pwede. May mama sila at malulungkot ang mama nila kapag malayo sila. Hindi mo naman pwedeng dalhin na lang basta-basta ang mga bata roon. Putol niya sa mga pinagsasasabi ng ama. Nalulungkot ako roon. Kung bakit pa kasi ang tagal mong mag-asawa? Hindi ba pwedeng ngayon yung nagawin ng mga apo ko? Simulan nyo na para sakto pagkatapos ng kasal may anak na kaagad kayo. Kailangan yung gumawa ng 1 dosena para dalhin ko sa probinsya ang 5 at sa inyong 7. Ani ng ama niya. Hindi niya maiwasang hindi matawa. Balita niya pinadadagdagan daw nito ang mga silid sa mansyon. Iniisip nitong doon titira ang mga apo nito. Napaghahalataan talaga na sabik na itong dumugin ng mga apo. Ilang saglit ay may pag-aalala na bumaling sa kanya ang ama. Ayos ang ba si Rona? Sabihin mong huwag ka mo siyang magpapa-apekto sa mga issue. Wala tayong pakialam sa kung ano man ang nakaraan ni Rona. Ang importante ngayon ay mahal mo siya at parte na rin siya ng pamilya natin. Huwag mo siyang hayaang masaktan, iho. Protektahan mo ang soon-to-be daughter-in-law ko. Ani ng ama niya at nagbitiw ng matamis na ngiti. Of course, Dad. Ani at ginantihan ng ngiti ang ama. Pagkatapos silang mag-usap ng kanyang ama, ay tinawagan niya kaagad si Rona. Nasa labas ako ng bahay. Ani niya. Narinig niya ang pagsinghap ng babae. Pati iyon ay napapangiti siya. Napaka-cute nito. Wala pang ilang segundo ay nakababa na si Rona. Ang magandang babaeng mahal niya ay nakatanaw na sa may gate. Malawak ang ngiti nito at mabilis na humakbang palapit. Dali-dali rin siyang lumapit upang mayakap ito. Nang makalapit ay mabilis niya itong kinabig upang mayakap. Halos umangat ang paa nito mula sa lupa nang mayakap niya nito. Lucas! Anito at nahihimigan ang panginig sa boses nito. Nang tingnan niya ito ay nakita niya ang pag-iyak nito. Kaagad niyang pinahid ang luha sa mga mata nito. Shh! Stop it! Pag-aalo niya at niyakap ulit ito. I missed you. I'm sorry kung ginabi ako. Ayos lang. Tapos ay humigpit din ang yakap nito. Oh, Rona! Malambing na sambit ng babaeng may takip sa tela sa ulo. Matamis ang ngiti nito nang makita siya. Ito ang Auntie Maricel ni Rona. May cancer ang kanyang auntie at stage 4 na iyon. 1 beses lang sa 1 buwan niya pwedeng bisitahin ng tiyahin. Ang problema ay hindi niya pwedeng dalhin ang mga bata dahil nakiusap ang kanyang auntie na huwag dalhin ang kambal. Maliban sa kanya ay wala nang ibang nakakaalam tungkol sa kanyang auntie. Kahit si Lucas ay hindi alam ang tungkol dito. Auntie, kamusta ka na? Niyakap niya ang babae. Payat na ang braso nito. Malayong-malayo sa itsura ng malusog niyang auntie noon. Ayos lang ako. Masaya ako nakadalaw ka ngayon. Kamusta naman ang mga bata? Ngumiti siya. Ayos lang po, auntie. Hindi na ulit nagkasakit si Kit. Tapos ganun pa rin si Ken. Sobrang kulit pa rin. Bumuntong hininga ang kanyang auntie at ngumiti. Gusto kong dalawin ang puntod ni Priscilla para ikwento ang lahat ng tungkol sa mga bata. Si Priscilla ang nag-iisang anak ng kanyang auntie. Ilang taon na rin noong pumanaw ang kanyang pinsan. Namatay ito sa panganganak habang nasa ospital naman ang kanyang auntie at nakikipaglaban sa sakit nito. Masasabi niyang masyadong marahas ang tadhana para sa kanila. Dinalaw ko po si Priscilla. Minsan ako kwento ko ang tungkol sa mga bata. Ani niya. May pait sa ngiti nito nang titigan siya. Narinig kong magpapakasal ka na. Masaya ako para sa'yo. Ngumiti siya. Opo, parang imposible pero may lalaking himala akong minahal sa kabila ng sitwasyon ko, auntie.
Umiling ang kanyang auntie. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi himala iyon. Talagang nakatadhana ka sa kanya. At pareho kayong maswerte na natagpuan ninyo ang isa't isa. Kalaunan ay maraming katanungang ipinukol ang kanyang auntie sa kanya. Mabait po siya. Kahit hindi naman na kailangan ay binibigay niya po ang lahat sa amin ng mga bata. Hindi pa kami kasal pero pakiramdam ko, asawa ko na talaga siya. Sobrang bait niya rin po kina Kit at Ken. Mahal na mahal din siya ng mga bata. Aniya habang nangingislap ang mga mata habang kinukwento iyon sa kanyang tiyahin. Kita naman ang saya sa mga mata ng kanyang tiyahin habang pinapakinggan ang mga kwento niya. Alam niyang maging ito ay masaya rin para sa kanya. Ilang saglit pa ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Mabuti kang ina. Nagpapasalamat ako at ikaw ang nandyan para sa mga bata. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sakripisyo mo, Rona. Patawarin mo ako kung wala akong magawa. Nanginig ang boses ng kanyang tiyahin at kaagad niya itong niyakap. Wala ho kayong kasalanan, auntie. Wala akong may gusto sa nangyari. Hindi yun naman ho ginustong magkasakit kayo. Kahit si Priscilla, yun din ang sasabihin niya. Niya sa tiyahin. Ngumiti ito ng may pait. Ikukwento ko kay Priscilla ang tungkol sa inyo ng mga bata. Oras na magkita kami sa kabilang mundo. Napaiyak siya at umiling. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, auntie. Dadalo pa po kayo sa kasal ko. May pait sa ngiti ng babae habang nakatitig sa kanya. Masaya ako para sa inyo ng mga bata. Hindi natin masasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Pero masasabi kong panatag ng kalooban ko na iwan ang mundong to, iha. Nito. Niyakap niya ang auntie niya. Hindi na siya makapagsalita. Ayaw niyang sabihin ito iyon pero magiging selfish siya kung pipigilan niya ito gayong alam niyang pagod na rin itong lumaban. Mabigat pa rin ang kalooban niya nang lumabas siya ng ospital. Makikipagkita si Lucas sa kanya. Kailangan nilang makaharap ang wedding organizer ngayon. What happened? Kaagad nitong sinipat ang mga mata niya nang mapansin ang pamamaga niyon. Nakalimutan niya ang pagalingin ng pamamaga ng ibabang mata bago siya sumipot sa usapan nila ni Lucas. Kaya iyan tuloy at binigyan niya pa ng alalahanin ng lalaki. Wala naman. Naiyak lang ako sa pagbabalat ng bawang kaya ganito. Palusot niya. Naglaho ang pag-aalala sa mukha nito at ngumiti. Kaagad siyang giniya ng lalaki sa isang silid para kitain nilang organizer. Maging ang designer ng mga gowns ay nandoon upang makausap nila tungkol sa theme and outfits. Mag-CCR muna ako. Paalam niya kay Lucas matapos siyang sukatan at napili ang design na gusto niya. Pumasok siya sa isang cubicle. Natigilan na lang siya nang marinig ang tawanan sa labas. Yun ba yung girl na mapapangasawa ng gwapong guy na yon? Oo. And I heard, super yaman daw ng guy. Tapos yung girl mahirap lang naman daw. Tapos may anak pa bago nakilala yung gwapo na yon. Really? Parang naka-jackpot pala sa loto yung babaeng yun ah. Hindi naman siya kagandahan. Paano niya kaya inakit yung si Sir? Parang gusto ko tuloy alamin ang sekreto niya. Baka ginayuma. Ay nako, hayaan mo na. Kapag gumaling na yon at natauhan, iiwan niya rin yung girl. Hindi naman niya deserve si Sir eh. Masyadong gwapo si Sir para sa kanya, no? Ilang saglit ay nagtatawanan na lumabas ang dalawa mula sa CR. Habang siya ay nakatulalang nakatitig sa kawalan. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Parang gusto niya na naman kasing umiyak sa mga oras na yon. Aaminin niyang sobrang sakit. Kaya lang, totoo naman ang sinabi ng mga babaeng yon. Mahirap siya at hindi rin kagandahan. Kahit siya, hindi rin alam kung ano ang nakita ni Lucas para patulan siya. Honey, natigilan siya nang marinig ang boses ni Lucas sa labas. Napalunok siya at kaagad na inayos ang sarili. Palabas na ako. Natatarantang binuksan niya ang cubicle at lumabas. Ngumiti si Lucas sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Nag-aalala ako kaya sinundan na kita dito. Nito. Napatingin siya sa mga babae sa tabi na nakatingin sa kanila.
Alam niyang narinig iyon ng mga babae. Ayos lang ako. Aniya. Hinawi ni Lucas ang hibla ng buhok sa tenga niya. Let's go. Yaya ni Lucas bigla. Nagulat siya sa sinabi nito. Tapos na ba yung usapan niyo ng stylist? Hindi nagsalita si Lucas pero hinili siya nito. Hanggang sa biglang humarang ang stylist. Sir, what's the problem? Bakit gusto niyong i-atras to? Okay na po ang lahat. I can do the job. I can promise the best quality of our gown. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng stylist. Ngunit malamig na tingin ang ibinigay ni Lucas dito. Naguguluhan siya sa nangyayari. I don't have any problem with your gowns. Pero may problema ako sa mga staff mo. Sa susunod, turuan mo silang huwag makialam at magsalita ng masama sa client nila. Hindi ko sila mapapatawad sa mga sinabi nila tungkol sa fiancé ko. I can find a better and more professional designer out there. I have hundreds of them on my list. Iyon lang at tinalikuran na nila ang napatulang designer. Hindi niya inasahan ang mga maririnig niya mula kay Lucas. Habang naglalakad sila palabas, ay parang gusto niyang maiyak. Hindi man niya mapagtanggol ang sarili niya. Nandiyan naman si Lucas para ipagtanggol siya. Ganon pa rin ang nangyari. Kahit ilang beses siyang ipagtanggol ni Lucas, ay hindi pa rin mamatay-matay ang issue tungkol sa pagpapakasal nito sa kanya. Sa isang babaeng disgrasyada raw at mahirap. Kaya lang, kailangan lunukin ni Rona ang lahat ng masasakit na salita upang protektahan ang pinakaingat-ingatan niyang sekreto. Sekreto ng mga minamahal niyang sina Kit at Ken, ang mga batang itinuring na siyang ina. Masaya siyang natapos ang kasal ng matiwasay sa kabila ng mga issue. Kaya lang, hindi naman siya pinatahimik ng sekretong iyon. Dahil kahit anong gawin niyang pagtatago na iyon, ay lalabas at lalabas pa rin talaga ang katotohanan. How can you keep this to me, honey? May pait sa mga mata ni Lucas ang sabihin niyon. Basa ng luha ang mga mata niya. Sorry. Ilang beses niyang binanggit ang salitang sorry rito, pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Hindi niya alam kung papaano niyang ipapaliwanag kay Lucas na hindi niya totoong anak ang kambal. Nainampon niya lang ang mga ito at ang totoo ay wala pang lalaking dumaan sa buhay niya. At si Lucas pa lang ang lalaking minahal niya. I love you. At least, please be true to me. Hindi ba ako mapagkakatiwalaan? Mahihimigan ang sakit sa boses ni Lucas. Nalilito siya. Paano kapag sinabi niya kay Lucas ito at malaman ng mga bata? Baka iyan pang maging dahilan para magalit sa kanyang mga bata dahil sa pagsisinungaling niya. Baka lumayo ang mga ito sa kanya at bigla siyang kalimutan. Baka hindi niya kayanin. Wala sa sariling tumayo siya takmang lalabas, pero pinigilan siya agad ni Lucas. And what the hell are you doing? Saan ka pupunta? May hinanakit ang lalaki sa kanya, ngunit hindi nito mapigilan ang pagsusumamo sa boses nito. Ayos lang, don't worry. Ayos lang, hindi kita pipilitin. Just please stay. I can wait hanggang sa ready ka na. Kahit ilang taon ang hintayin ko. Hanggang sa handa ka ng aminin ang lahat. Napapikit siya nang yakapin siya nito mula sa likod. Sinisikap ni Lucas na maging okay ang lahat sa pagitan nila. Nararamdaman niya. Sinisikap nitong intindihan ang lahat kahit alam niyang napaka-unfair niya. Dumaan ang isang buwan at sinikap niyang patatagin ang sarili upang aminin ang bagay na iyon sa asawa niya. Dala ang picture ni na Priscilla at Daniel nang lumapit siya kay Lucas sa terasa ng kanilang silid. May hawak na wine sa kabilang kamay si Lucas. Inilapag kaagad nito iyon nang makita siya at ngumiti sa kanya. Ngumiti siya at naupo sa upuan na kaharap ng mesa. Umupo rin si Lucas, ngunit sinenyasan siyang maupo sa kandungan nito. Kaya tumayo siya at tahimik na umupo. Sa kandungan nito, gaya ng gusto nito. Kaagad siyang niyakap ng lalaki at isinubsob ang mukha sa leeg niya. Priscilla, banggit niya. Napansin niyang umahon ang mukha ng asawa at napatitig sa kanya. Ngumiti siya at binalingan ng dalili tong asawa.
Iyon ang pangalan ng ina ni na Ken at Kit. Priscilla ang pangalan niya. Honey, anito na may pag-aalala sa mga mata. Umiling siya. Ayos lang. Handa na akong pag-usapan to ngayon. Huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. Pinsan ko siya. Namatay siya sa panganganak ilang taon nang nakaraan. Well, yung mama niya ay nakikipaglaban sa cancer that time. Kaya sa akin napunta ang mga pamangkin ko. Yung asawa naman ni Priscilla ay namatay sa aksidente bago pa man manganak si Priscilla. Duda ko ay sanhin ng depresyon ng lahat kaya nangyari yun sa pinsan ko. Aniya at bigla niyang namalayan na tumulo ang luha niya nang pahirin iyon ni Lucas sa pisngi niya. Ngumiti siya sa lalaki at huminga ng malalim upang ikalma ang sarili. Walang choice si auntie at kailangan niyang ipagkatiwala sa akin ng mga bata. Hindi niya pwedeng makita ang kambal dahil baka magtanong at malaman ng mga bata na hindi ako ang totoo nilang mama. Kailangan nilang isipin nila na may mama pa rin sila kasi baka kaawaan nila ang sarili. Dahil maliban sa wala na silang mama, ay wala na rin silang papa. Tapos yung lola nila, gusto na rin magpaalam. Naghihirap man ang dibdib ay nagawa niyang ikwento kay Lucas ang lahat. Inilabas niya ang picture na kanina niya pa hawak-hawak. Pinagmamasa niya ang magkasintahang sina Priscilla at Daniel na nasa picture at masayang magkaakbay. Ito yung kuha nung buhay pa ang dalawa. Masaya at walang komplikasyon ang relasyon ng dalawa. Parehong mapagkumbaba at nagkakaintindihan. Parehong masayahin at tapat. Para sa kanya ay ideal ang relasyon ng dalawa. That's the relationship that she thinks will last. These two wonderful souls in this picture are just crushed by their own ruthless fate. Just like that. Iniharap niya kay Lucas ang picture ng dalawang mag-asawa. Sina Priscilla at Daniel, silang mga magulang ni na Ken at Kit. Naiiyak niyang toran. Kaya lang tila natulala si Lucas nang mapagmasdan ng lalaking nasa picture. Animoy tumigil ang lahat ng nasa paligid nang malaman nito ang lahat. Daniel, wala sa sariling bagnet ni Lucas habang nakatitig sa picture. May pagtataka naman sa mga mata niya nang mapansin ang pagkabigla at pagkatulala ng kanyang asawa. Tapos parang wala ito sa sarili nang banggitin ang pangalan ng asawa ng kanyang pinsan. Ilang taon na ang nakaraan ng mga panahong wala pa sa isipan ni Lucas na may babaeng darating sa buhay niya para baguhin ang mundong nakasanayan niya. Ilang beses ka na bang tinawagan ng Tito Roberto para ireto sa mga anak ng kaibigan niya? Kulang na lang ipamigay ka na. Natatawang tudyo ni Daniel. A year ago, ng mga panahong buhay na buhay pa si Daniel at masaya pa itong kasama siya. Si Daniel ay kababata niya at kasabayan nila ni Kathy. Magkaklase sila mula nung elementarya hanggang college. Para silang kambal dahil parati silang magkasama. Halos ampunin na nga rin ito ng kanyang ama dahil halos doon na tumira sa bahay nila. Nagmula sa orphanage si Daniel. Noong una ay pinaparamdam ng bagong magulang ni Daniel ang pagmamahal ng mga ito rito. Ngunit nang nagkaroon na ng bagong baby ay nabaliwala na si Daniel. Sa kanila na lang ni Kathy humuhugot ng pagmamahal si Daniel. Nakatagpo ito ng bagong pamilya sa katauhan nila. Mas mabuti nga na ipinamigay niya na lang ako kesa naman kung kani-kanino niya na lang ako nirereto. Obsessed na siya sa pagkakaroon ng mga apo. Tapos gusto niya pa 5. Aniya na nakabusangot. Humagalpak ng tawa si Daniel. Inahing baboy bang tingin niya sa asawa mo soon? Gumuso siya. Nasa site siya ngayon. Engineering ang kinuha ni Daniel samantalang business naman ang kanya. Nandito siya para kulitin itong lumipat sa firm niya. Gusto niyang itong maging head engineer ng bagong project niya. Kaya lang, mahirap itong palipatin dahil ayaw nitong magtrabaho kasama siya. Naiirita raw sa pagmumukha niya. Masyadong childish ang mga rason nito at naiinis na siya. Mag-asawa ka na kasi para tigilan ka na ni Tito tsaka ayos din na may asawa ka na. May maghihintay sa'yo sa pag-uwi mo. May hug ka after ng trabaho. Nito at ngumisi. May asawa na si Daniel
Kaya lang, hindi niya pa nakita ang asawa nito. Wala siya sa kasal nito dahil nasa ibang bansa siya that time para sa business trip. Isa iyon sa ikinatampo ni Daniel kaya ayaw nitong pumayag sa offer niya. No thanks, I can hug myself. Tsaka ayokong may magdemand ng time ko balang araw. You know I hate dramas. Aniya at nagtiimbagang. Di hanap ka na hindi clingy. Try mo lang. Anito. Try mo munang pumayag sa offer ko. Sali ka na sa firm ko. Singit niya. Bumusangot ito. No thanks. Magaling na engineer si Daniel. Nagsisimula pa lang ito sa career nito pero maraming humanga sa mga nagawa nito. Iyon ang isa sa mga dahilan kaya gusto nito itong kunin. Gusto niyang mas lalong kuminang si Daniel sa ilalim niya. Kaya lang minsan ay gusto niya rin itong hampasin dahil sa pride nito. Ilang buwan niya na rin naliligawan ang kaibigan. Isang araw ay nagdala siya ng pagkain para sa mga tauhan nito. Sabihin niyo sa engineer niyo na mas malaki ang sahod niyo sa project ko. Yung minimum na natatanggap niyo rito, tataasan ko pa yan doon. Gawin natin ×2. Pagkukumbinsi niya sa mga tauhan ni Daniel. Under ang mga ito sa private contractor na si Daniel, kaya alam niyang kapag nakumbinsi niya ang mga ito, ay tsak na kukumpinsihin na rin ng mga ito si Daniel. Hindi ba't may paparating kayong bagong project sa Korea? Masayang sambit ng isa sa tauhan. Ngumiti siya tumango. Right. Wow, so sa Korea ang punta namin kapag tinanggap ni Sir Daniel ang project niyo? Exactly. Aniya tinuro ang tauhang iyon. Kita ang excitement sa mga mata ng mga tauhan. Napangisi siya. Ibig sabihin ay may nakumbinsi na siya. Sa totoo lang ay puros naman talaga sa ibang bansa ang mga projects niya. Gumagasta siya sa mga workers na hindi naman sure kung tutuloy ba o hindi. At least dito kay Daniel ay sure siyang matitino ang mga workers nito. Kilala niya si Daniel. Mapili ito pagdating sa mga tao nito. Magaling na engineer si Daniel, tapos matino pa ang tauhan nito kaya complete package. Anong kalokohan tong mga pinaggagawa mo, Lucas? Isang araw ay sinumbatan siya nito sa opisina nito nang magtungo na naman siya roon. Siya yung taong hindi marunong sumuko kaya asa itong titigilan niya. What? Aniya sabay patay mali siya. Mula sa laptop ay nagangat ng tingin si Daniel upang bigyan siya ng masamang tingin. Pinakain mo sila ng pansit para kumbinsihin akong tanggapin ang project mo? At talagang pinangakuan mo pa ng trip to Korea? Talaga ba? Tapos ay nagbitiw ito ng sarkastikong tawa. What? Sa Korea naman talaga ang project kaya malamang. Napapailing ito. Akala mo ba talaga kaya kong iwan ang asawa ko rito para dyan sa project mo? Umismid siya. Masyado kang clingy. Sige, sabihin mo yan ngayon, wala ka pa kasing asawa. Tandaan mo, sa oras na nabihag ng babae ang puso mong yan, baka balang araw lumuhod ka at mapagbigyan lang siya. Tsaka, baka nga mas clingy ka pa kaysa sa akin. Nito. Binigyan niya ito ng matalim na tingin. Sinusumpa mo ba ako, Daniel? Humagalpak ito ng tawa. Sumama siya sa side tapos nila sa office nito. Mitikuloso ito. Panay ang check nito sa gawa ng mga tauhan nito kahit hindi e-demand ng may-ari. Kaya nga kaliwat kanan kaagad ang natatanggap nitong offer. Kaya hindi ito takot na i-reject siya dahil daan-daan ang proyekto na nakaatang dito. Sir, kararating lang nila sa 3rd floor nang biglang nagkagulo ang mga tauhan at alam niya na kaagad ang dahilan. Saktong dumating sila roon nang biglang lumindol. At alam niyang hindi lang iyon mahinang lindol. Hula niya ay mga nasa 5.1 dahil sa lakas niyon. Nagsimula nang bumaba ang ibang tauhan. Nagsisimula na ring mahulog ang ibang debris at iilang semento na kakalagay lamang. Suotin mo to! Mabilis na lumapit si Daniel sa kanya upang ibigay sa kanya ang belt na para sa lubid. Bilisan mo! Pumunta ka sa emergency exit! What the heck? Ikaw ang magsuot niyan! Tsaka huwag ka magpapaka-hero dyan. Ikaw ang may asawa. Mas unahin mo ang sarili mo. Iritadong tanggin niya at nauna na.
Narinig niya pa ang mura ni Daniel nang hilahin niya ito upang paunahin sa emergency exit. Nagsimula nang bumaba si Daniel, ngunit ilang saglit lang ay narinig niya ang pagbagsak ng iilang semento. Bago pa niya namalayan ay bumagsak pa ang ilang semento sa banda niya naman. Nakita niya kung paanong bumalik si Daniel upang yakapin siya at protektahan mula sa bumagsak na semento. At hindi niya inaasahan na iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang matalik niyang kaibigan. Dahil ang susunod na senaryo ay morgue na. Nakabalot na sa puting tela ang bangkay ni Daniel, ang nag-iisa niyang kaibigan na mas inuna pa siya kesa sa asawa nito. Nang magbalik sa kasalukuyan ng isipan niya, ay namalayan niya na lang na pinahid ni Rona ang kanyang luha sa pisngi. Kung kanina itong umiiyak, ngayon naman ay siya na itong umiiyak. Tsaka ko naiintindihan ni Priscilla ang naging desisyon ng asawa niya. Alam ni Priscilla na hindi makasarili si Daniel. At kahit pa yata ilang beses na maulit ang bagay na yon, tsaka kung paulit-ulit din yung gagawin ni Daniel, sasagipin at sasagipin ka pa rin niya dahil importante ka sa kanya. Nito at hinaplos ang malambot nitong kamay ang kanyang pisngi. Kung nandito man si Daniel ngayon, gusto ko siyang pasalamatan sa ginawa niya. Dahil sa kanya, nandito ka at kasama ka namin ngayon. Niyakap siya ng babae. Ang init ng katawan nito ay nagbibigay ng kakaibang kaginhawaan sa sistema niya. Careful! Natawa si Rona. Ang OA. For God's sake, honey. Malamang you're 2 months pregnant. Maselan kayo ni baby sa stage na yan. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang asawa nang sabihin iyon. Tapos ay hinintay nitong makababa ang 2 bata bago sinara ang pinto ng van. Sa awa ng Diyos ay buntis na siya. After 3 years of trying, nabuntis din siya. Dito ka dumaan, wag dyan, baka madulas dyan. Ay ni Lucas na kaagad sumunod sa kanya upang hawakan ang 2 braso niya na parang batang hindi marunong maglakad. Alam mo, ikaw na kaya magbuntis sa susunod. Mukhang mas alam mo lahat kaysa sa akin eh. Naiinis na ako sa'yo ha? Binigyan niya ito ng matilim na tingin. Kaya lang hindi siya nito hinayaang maglakad ng sarili niya. Shh, baka maging maldita anak mo paglabas. Tudyo pa nito. Nasa sementeryo sila ngayon dahil may dadalawin sila roon. Hanggang sa narating na nga nilang magkasama ang puntod na pinunta nila noon. Magkatabi ang puntod na may nakalagay na Priscilla Asuncion at Daniel Asuncion. Tama, yan nga ang puntod ng mag-asawa. Hanggang sa libingan ay magkasama ang mga ito. Pinanghahawakan ng 2 ang pag-ibig ng mga ito hanggang sa kabilang mundo. Mama, sino pong pinunta natin dito? Usisa ni Ken, hanggang sa maging si Kit ay lumapit na rin. Hinawakan niya ang kamay ng 2 bata upang pareho nilang lapitan ang puntod na nasa harapan nila. Ngumiti siya bago nagsalita. Priscilla, Daniel, nasa harapan ninyo ang mga anak ninyo. Malaki na sila. Heto't alam kong matagal niya nang gustong dumalaw sila sa puntod ninyo. Kita naman ang pagkalito sa mga mata ng 2 bata, kaya humarap siya sa mga ito. Mga anak, I'm sorry. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. I'm sorry kung matagal kong tinago to sa inyo. Tama ang mga narinig ninyo. Sila ang mga totoo ninyong magulang. Si Priscilla, pinsan ko, ang totoo niyong mama. At ang kaibigan ng Papa Lucas ninyo, si Daniel, ang totoo niyong ama. Ilang saglit ang dumaan na tumulo ang luha ni Ken. Malikot, madaldal at masigla si Ken pero sa 2, si Ken ang mas malambot ang puso. Samantalang nananatiling tahimik si Kit, kabaliktaran ng kambal dahil kaya nitong kontrolin ang emosyon nito. Masasabi niyang nakuha ni Kit ang ugali nito sa ina nito dahil si Priscilla ay kasing tigas at lamig kagaya ni Kit. Kung ganon, saan niyo na kami iiwan ni Ken ngayon? Sinasabi niyo po ba to para may dahilan na kayo para iwan kami ni Ken? Gusto niyo bang abandonahin kami?
Malamig na sabi ni Kit na may galit sa mga mata. Agad siyang umiling. Hindi niya maitatago ang takot sa puso niya nang mahinigan ng galit sa tono ni Kit. Minsan lang itong magalit pero tagos sa buto ang takot na nararamdaman no. Kakaiba si Kit. Kahit kailan hindi namin naisip yan, Kit. Nagsalita si Lucas. Hindi namin magagawa yan. Pamilya tayo. Kit, sabit ni Ken at tinawakan sa kamay ang kakambal. Kaya lang hinilan ni Kit ang kamay ni Ken. Tara na Ken, hindi nila tayo kailangan dito. Walang nagawa si Ken kung hindi ang magpatangay sa kapatid. Parehong pumasok sa van ng dalawa. Simula noon ay nagbago si Kit. Malaking pinagbago nito, lalo na nung tumungtong ito sa edad na 12. Gusto mo pa rin ba dito? Galit na bulyaw ni Kit kay Ken sa sala. Kit, wala namang ginagawang masama si Mama. Tsaka narinig mo naman, 'di ba? Pamilya tayo. Hindi nila tayo itatakol dahil may baby na sila. Mahal tayo ni... Shut up! Kalokohan lang yon. Kapag nadagdagan pa ang baby nila, tsapwera ka na. Kaya bahala ka. Ipagsiksikan mo ang sarili mo rito hanggang gusto mo. Putol ni Kit sabay talikod. Mabilis naman na sumunod ang katulong habang bitbit ang dalawang maleta ni Kit. Sasama si Kit sa ama ni Lucas sa probinsya. Nagtatampo pa rin si Kit at gustong magpakalayo-layo. Ay nakikitang opsyon nito ay sumama sa ama ni Lucas. Umiiyak naman si Rona habang tanaw ang palayong anak mula sa Teresa ng silid. Ngayon lang malalayo sa kanya ang bata. Naalala niya pang si Kit ang mas malambing sa kambal. Tapos ngayon, ito na ang pinakamalamig. Honey, don't worry. Safe naman siya ka Dad. Mayas-saya si Dad na may makakasama na siya sa mansyon. Nalulungkot din si Ken sa pag-alis niya pero bigyan natin ng panahon si Kit. Alam kong nahihirapan lang siyang tanggapin ng totoo kaya nagkakaganyan siya ngayon. Matapos ang asawa na sabihin yon, ay niyakap siya mula sa likod tsaka hinalikan ng kanyang sentido. Kasalanan ko ang lahat. Aniya at mas lalong bumuhos ang luha sa mga mata. Shh! Stop it! Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan. Don't stress yourself. Kailangan lang ng panahon. Magiging ayos din ang lahat, magtiwala ka lang. Patuloy nito. Tumango siya at sumandal sa dibdib ng asawa. Sa mga oras na yon ay kailangan siya ni Ken. Alam niyang mas doble ang sakit na nararamdaman nito ngayong unang beses itong malayo sa kambal nito. Kahit si Kit ay alam niyang nasasaktan Ken. Gusto lang nitong itago ang sakit na yon gamit ang galit. Sinikap niyang ibigay ang pagmamahal na kaya niyang ibigay para kay Ken. Ayaw niyang kahit kaunti ay maramdaman nitong may mas mahal siya. Kuya! Tumakbo si Gwen pagkatapos ay niyakap si Ken. Ken is now 16 years old. Patangkad ang kanyang binata at kasalukuyang varsity player sa school sa larong basketball. Kita niya ang pagsisikap nito sa kabila ng busy schedule. Yuck! Sweat! Bulalas ni Gwen at lumayo ka agad sa kuya. Anong niiyak mo dyan? Bulalas ni Ken at tinabol ang kapatid para pahiran pa ang maraming pawis. Mama! Mama si kuya oh! Sumbong ni Gwen sa kanya na abala sa kusina. Magtigil nga kayong dalawa, maligo ka na Ken, kakain na tayo. Aniya sa anak. Ngumisi ito at hinalikan siya sa pisngi bago umakyat sa taas. Pangit! Tudyo ni Ken sa kapatid sabay takbo paakyat. Ano? Bulalas si Gwen sabay takbo pasunod sa kuya niya. Maliit si Gwen. Hula niya hindi natatangkad ang anak. Buti pa nga ang sungay nito araw-araw humahaba. Isan pa nga ba magmamana kundi sa kanya? Honey, yung brief ko. Pakamot-kamot sa batok si Lucas ang bumaba. Iningatan niya ito ng kilay. Sa tingin mo ba may damit dito sa kusina? Ba't dito mo hinahanap? Hanapin mo na please. Nito sabay yakap sa kanya at halik sa pisngi niya. Ewan ko sa'yo kapag ako nawala, ano kayo mangyayari sa inyo, no? Aniya sabay akyat sa taas para hagilapin ang invisible brief ng asawa niya. Nagtungo siya sa silid nila para kuhanan ng brief ang asawa. Ilang taon na silang nagsasama pero siya pa rin ang tagahagilap ng mga bagay na nawawala sa bahay na to.
pakiramdam niya, siya itong may superpower sa kanilang lahat. Seryoso? Ako lang ba may bata sa bahay na to? Aniya nang buksan niya ang drawer at nakita ang napakaraming brief doon. Pumasok ang asawa niya at hinagis niya sa pagmumukha nito. Salamat honey, the best ka talaga. Nito sabay yakap ulit. Subukan mong tawagin ulit ako sa baba, kakalbuhin na kita. Aniya at pinukulit ito ng nagliliyab na tingin. Pero imbes na matakot ay pinagtawanan pa siya nito. Talagang immune na ito sa kambalditahan niya. Duwende! Boses iyon ni Ken sa silid nito. Andun ang dalawa at nag-aaway na naman. Ikaw ka, pre! Ayaw naman paawat ni Gwen. Bakit nandito ka? Sumama ka na kay Snow White, na-miss ka na niya. Kulang na ang dwarfs niya. Ganti ni Ken. Ba't ikaw andito ka rin? Bumalik ka na sa balete. Tapos namewang pa si Gwen. Balik ka na sa baba, pabili ka kay mama ng growy. Ganti ni Ken habang nagbibihis ng shirt. Che, at least cute ako. Maraming magkakagusto sa akin balang araw. Patuloy pa rin na namewang si Gwen. Nagbago ang aura ni Ken. Aba, dadaan muna sila sa akin. Mama, si kuya oh! Tumakbo pababa si Gwen. Umikat ang eyeball niya sa sumbong ng mga anak. Naririndi na siya sa dalawa. Dalian niyo na riyan, aalis na tayo pagkatapos. Aniya at inayos na ang mesa. Ilang saglit pa ay bumaba na ang tatlo. Dumulog ang mga ito sa hapag. Matapos silang kumain ay si Lucas nang nag-ayos ng dadalhin nila sa sasakyan. 3 oras ang biyahe at magkatabi sina Ken at Gwen sa likod. Parehong tulog ang dalawa sa likod habang nakasandal sa isa't isa. Parang aso't pusa naman kung magbangayan ang mga ito. Pero mahal na mahal nito ang isa't isa. Masaya siyang kahit papaano hindi gaanong nalulungkot si Ken sa pag-alis ni Kit. Dahil andyan daw si Gwen at araw-araw nitong binubwisit ang kuya nito. Andito na tayo! Anunsyo ni Lucas sabay tanggal ng seatbelt nito. Nilingon niya ang dalawa sa likod at tinapik si Ken. Andito na tayo, gising na. Gumising si Ken at naghikab sabay ngisi at kuha ng lipstick sa purse niya. Pinandilatan niya ang anak nang makitang ginuguhitan nito ang mukha ng kanilang bunso. Tumigil ka na dyan, bumaba na kayo. Bubukulan ka talaga ng kapatid mo mamaya. Aniya kay Ken. Napailing na lang siya nang hindi pa rin nakinig si Ken. Ilang saglit ay kumalubog ang loob ng kotse. Tapos ilang saglit ay galit na lumabas si Gwen kasunod ni Ken na hawak-hawak ang ulo. Mama, tingnan mo nga, baka may bukol ako. Hinampas ako ni Gwen ng iPad. Sumbong ni Ken, sabay pakita ng ulo nito. Sumbong-sumbong ka pa, ikaw naman ang nauna. Sinugod ni Gwen ang kuya nito. Napapailing na lang siya. Ilang saglit ay lumabas ang ama ni Lucas. Malawak ang gising nito nang makita sila. Andito na kayo. Nito. Dad! Ani Lucas. Ngumiti siya sa matanda at niyakap ito. Papa, kamusta ka na? Sa loob na tayo mag-usap. Ani ng ama ni Lucas. Ilang saglit ay napatigil siya nang matanaw si Kit. Ibang-iba na ito ngayon, hindi tulad noon. Kumpara sa kakambal nito, mas lumaki ang pangangatawan ng anak. Kayumanggi ito kaysa kay Ken. Malaki na ang kaibahan ng dalawa. Mas madali nang matukoy kung sino si Kit at Ken. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti sa anak. Ngunit tumangulang ito. Kahit papaano ay medyo okay na sila ni Kit. Malamig ito ngunit paunti-unti na nitong binabalik ang dati nitong trato sa kanya. Kasunod ni Kit si Gwen na akbay-akbay ni Ken. Nagtatawanan ng tatlo habang palapit sa kotse na sinakyan nila. Ilang saglit lang ay tulong-tulong na ang mga ito na buhati ng mga karton na pinamili nila. Kada linggo ay pumupunta sila sa probinsya upang bisitahin ng maglolo at dalhan ng stock sa kusina para hindi na umalis ang katulong nito at mabantayan ng maayos ang matanda. Tiningnan niya ang palubog na araw sa unahan. Sunset is the sign of goodbyes. It's so beautiful, yet romantic. Honey, tara na. Nakangiting tinawag siya ng asawa. Tumango siya at pumuntong hininga. Sa huli, ay may dahilan ng lahat ng nangyari. Sinagip ni Daniel si Lucas upang bigyan sila ng tsansang dalawa. At namatay si Priscilla upang ibigay sa kanya ang mga anak nito
at hindi niya maramdaman ang pag-iisa. Animo ay planadong-planado ang lahat. Napangiti siya at pumasok na ng mansyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!